Are you an entrepreneur looking to take your business to the next level? Then you've come to the right place. Welcome to the Global Entrepreneurs Podcast, where we bring you insights and inspiration from successful entrepreneurs and industry experts. Join us as we dive deep into the strategies, tactics, and mindset you need to build a thriving business in today's competitive landscape. From startup founders to seasoned business leaders, our guests share their stories and insights to help you overcome challenges, seize opportunities, and achieve your goals. So if you're ready to learn, grow, and succeed as an entrepreneur, hit that subscribe button and tune into the Global Entrepreneurs Podcast today. In 3, 2, 1. Good morning, good afternoon, good evening. Hey guys, what's up, Ketchup? Good morning, Ketchup. Alan, how are you? Ito, nagkiketchup pa rin. Yun na. Ayos. So today, it's gonna be different kasi wala si Elmer. He's not available right now. Pero si Alan naman na nandito. Ayos! Good. Yung isang podcast namin, si Alan naman ang wala. Si Elmer naman available. Aba, lagi na akong present ha. Sa susunod, kayo naman dalawa. May bonus ka na, sir. So, yung nakikinig nyo dyan sa background, yan yung guest namin. Mapakilala namin yan shortly, okay? So, Alan, bumati ka muna sa mga ano natin. Na-miss ka ng mga tao all over the globe. Yeah, good morning, good evening, good day sa lahat. Ito, magkukulitan na naman kami ni Erwin. Masaya. Malupit yung guest natin, ha? Malupit to. Rapper. Hindi lang malupit yan, mabangis. Patay tayo dyan. Yan o. Lagot tayo dyan. Sige. Siya yung, our guest for today is the owner of Sky's Food Company, Pares at iba pa in Calgary, Alberta. Right? Dito sa Canada. Okay? Siguro siya na magsasabi ng mga iba pang mga businesses niya at kung ano pa mga ginagawa niya. But right now, he's in Calgary, right? And buti naman na binigyan kami ng time for him to interview. Okay? Ay, wala pang TF? Ay, bigay pala. Sorry. I think, tawagin din natin yung guest natin. Ang guest natin for today is si Sir Don Simon Monte. Yeah! Palakpakan! Abangis! Pindot, clap button! Kumusta? Magandang hapon, tanghali. Magandang umaga sa mga naggagandahang lalaki na host ng programang ito. Sa himpilan ng magagandang lalaki sa Canada. Ang saya nito. Kumusta kayo? Buti na lang, hindi nag-i-English to kasi. Sabi niya, dudugo ngala-ngala daw. No, yeah. I don't wanna bleed. Ayos, Don, Simon na lang siguro. Simon, thank you. Welcome to Gen Podcast. Alan, batiin mo naman yung guest natin. Pag-okay ng lugar Ano yan, itong guest natin, Erwin, just as disclosure, kapatid ko to sa ibang mother. Yan. Magkaiba ina namin. Kapatid ko to from another mother. Yes. Wow. Paalala sila. From another mother. Wow. Ayos. So, magandang hapon, Kuya Alan, sir. Sir Erwin. Magandang hapon. Ayos. Magandang hapon. Galing. So, like I said, Simon, welcome to Gen Podcast. We have listeners from all over the globe. So, if you wanna greet them, marami kaming listeners. Siguro ilang million ba? Alam, dami, di ba? Iba-ibang country to. Kumusta? Buong mundo. Kumusta sa inyong lahat? Sa lahat ng nanonood at
Pasasamantalahin ko na po itong panawagan na to. Bibigay ko na rin po yung GCash ko para total nanonood po kayo na kailangan po tayo. Pananalapi. Joke lang. Kumusta sa lahat ng nanonood? Pasensya na kayo at wala silang makuha ang guest. Pinagpilitan ko yung sarili ko. Thank you. Salamat sa invitasyon, Kuya Alan, Sir Erwin. Ayos. So, meron tayong topic today, Alan. Siyempre, every podcast session natin, may topic tayo. Ang topic natin for today is Vision to Venture, Entrepreneurs, Business Plans, and Stories. Okay? Pero we want to know the story and the journey ni Simon behind sa pagbibusiness. Okay? Magandang kwentuhan to. Magandang kwentuhan to. Yeah, magandang kwentuhan to. Mahaba ano ba yung isama pati yung monkey o yung legit lang? Joke lang. Wala tayong monkey. Mabuti tayong nilalang ng Diyos. Hindi tayo nagmamonkey. Hindi, maraming makaka-relate dito sa kwento ni Sir Simon. Kasi, oo naman. Lalo OFW to, nang dumating dito, at ngayon, successful entrepreneur. Salamat naman sa Diyos. May-ari ng restaurant. Galing. Salamat naman. Salamat sa taas. Sige, anuhin natin yung story niya. Mukhang nakaka-excite to. So, Simon, tell us, like a short background, yung kung kailan ka nag-migrate sa Canada, anong ginawa mo, may asawa ka na ba, may anak ka, or something like that. First, bago aside dun sa sinabi natin na owner ka ng Sky's Food Company Paris at iba pa in Calgary, yes, Canada. Hindi, simple lang naman. Bago dito ba, simulan natin sa bago dito. So, ako po ay lumuwas ng ating bansa ng 2007. Pumunta ako sa bansang Amerika para mangamuhan. Masyado pang formal. Bilang isang tagapagluto sa isang prestihiyosong hotel na nagngangalang Fairmont Scottsdale Princess of Arizona. Yan ang una kong abroad. Yeah. First ever ko nag-abroad kasi ayoko talaga mag-abroad. During those days, back in the days kasi, masyado akong focus sa art, music. So, ni sa Hinagas, hindi ko alam na ako'y manging ibang bansa dahil number 1 kontra ako dyan dati na lagi ko sinasabi, ba't ka paalis ng Pilipinas? Dami nang maalis ng Pilipinas, kailangan dito. Hindi ko alam, guilty rin pala ako sa future. So, yun. Rap artist bago nag-ibang bansa. Opo, medyo tayo dati, rap artist po. Ayun. Isa po tayo sa matatandang mga nagrarap ng panahon. Matanda na ngayon, bata noon. But anyways, from the business side, yun nga, napadpad ako ng Amerika. At tapos, medyo nainip ng konti dahil may kontrata ako. Pwede mo ba ikwento kung paano ka nag-apply papuntang Amerika? Naku, maraming makilabutan. Masyado imposible yung kwento ko eh. Baka maraming ma-inspire sa kwento mo. Yun, kung yun lang pala, pwede natin balikan doon, so baka maka-inspire nga. Ako po ay maraming hindi pala tinapos. Marami po akong kinuhang kurso. Nasa 3 po. Mass Communication, Management. Lahat po yan from Southeastern, PCU College, lahat. Pero lahat po yan hindi ko tinapos. Alam mo naman yung panahon natin, di ba? Ang dami gustong kurso. Anyways, sa madaling salita, wala akong tinapos, puro koleyo na hindi ko natapos. Pero dahil nga, ang totoo rin kasi noon, ako yung busy sa sa musika. Para talagang gusto kong pagbigyan yung parents ko, gusto kong mag-aaral para walang masabi. Kailangan mag-aaral. Pero yung decision ko talaga, 3,000% na musika lang talagang gusto ko. Musika lang talaga, wala na. Kaya lang, pinipilit ko naman para ano ba related sa music. Sige, mass comm, sige, kuha ako. Ano pa ba iba? Management, sige, para pinakamadali lang, para hindi ma-stress, para hindi ma-pek. Pero eventually, laging ganon. Kada nasa school na ako, nag-iinit na ako sa pag-aaral, darating opportunity sa music. Either magkaka-TV show, magkaka-album, magkakaroon ako ng gig na tatagal na 1 taon. Halimbawa, o ikaw mag-host ng buong mall tour ng ganitong ano. So, biglang ganon lagi yung temptation. Joke ko pa nga nun ang joke ko pa nun. Sabi ko pa nun, Kuya Alan, sa nanay ko. Kasi principal ang nanay ko eh. Ang joke ko pa, magkano po ba sweldo ng principal?
30,000, 2 weeks ko lang yan kinikita eh. Ganun, may ganun pa ako. Sabi ko, siyempre wala ka knowledge, di ba? Knowledge deficit, pagkabataan, nakala mo yung pera lang yung nagpapaano. Pero yung nanay ko, pilit na mag-aral, graduate ka pa rin. Pero hindi talaga nangyari doon yung pagkakataon na yon. Pero napadpad, dahil doon sa pagkakataon na napadpad ako doon sa Kuya Alan. Dahil sabi ko, gusto ko mag-business na pag nakaipon ako. Pero paano ako mag-business? Ano ba yung love ko? Pagluluto talaga, mahilig na magluto. Kahit di pa man ako lagi ako nagluluto noon. So, ang ginawa ko noon, nag-aral akong culinary arts, short course basic. Parang 6 to 8 months course ng culinary. Yun mga ganun kinaya ko dahil una-una gusto ko yun. So, yun po ay sa mataas na paaralan ng TESDA. Doon ko lang po kinuha yun na maraming medyo underrated kasi yung TESDA eh. Akala nila ganun lang. Pero dun sa TESDA na yan, Kuya Alan, yun yung na-share ko sa'yo dati, di ba? Na napakaganda. Dahil nung lumamlam yung aking pagkakataon sa musika, bandang 2006, 2005, medyo lumalamlam na nung panahon na yan eh. Naipit ako dun sa pagpapalit ng trend eh. Yan na yung trend ngayon, nandun yung sa era na yun. Okay. Na magpapalit nung kumbaga magsasalin lahi na ng era ng music namin. Medyo humina na, pati TV show na wala. So wala akong regular income that time. At wala naman talaga rin ako plano pa rin mag-abroad. So nag-call center pa nga ako actually. Ng siguro 4 months. Eh, hindi pa rin, dahil hindi talaga sa akin bagay empleyo eh. Dahil talaga di ako tatagal eh. Hindi ako masyadong lalo pag ang rules, ang mismong mga nagpapatupad hindi sumusunod, ako eh. Medyo komunista ako eh. Pag nakita ko may mali, lagi akong... So, hindi nag-work din yung trabaho. Eventually, nagka-opportunity na pang abroad. Yun nga yung US. Nag-hire sila ng mga seasonal cooks sa mga hotels. Pero usually, pag tinignan ko yung mga qualification, talagang naging cook ka na ng 4 years, nagbarko ka na, nag-hotel. Ganon yung mga qualification at hindi ko alam kung bakit naglakas loob ako na pumunta dun sa agency na at mag-apply. Sa kasamaang pala, tinatawanan nila ako pagpasok ko ng resume. Dahil nakalagay sa resume, yung pangalan ng catering namin, may catering pala kami na maliit lang na hindi naman ganun kalaki. Na naka-register kasi, kaya nilagay ko na rin na nagtrabaho dito cook for 4 years. Tapos, nung nag-working student ako back in college, nilagay ko na rin 2 years. Nag-McDonald's din pala ako. Working student habang nag-aaral. So, nilagay ko tapos, yung TESDA, yun ang nakalagay doon sa resume ko. So pag nung nakita na nag-interview, wala kang experience sa hotel, cruise ship, barko, sabi ko wala po eh. Naku, pahirapan. Pero parang hindi mo alam yung parang hindi ko alam kung bakit tinabi niya pa rin yung resume. Sige, tatabi ko pa rin to kasi tatawagan kapag dumating na yung mga hotel sa Amerika, tatawagan lahat ng resume na to para doon sa interview, final interview. So meaning, hindi lang tinanong niya, pero kinip niya pa rin for some reason, siguro, dinate lang, di ba? Medyo powerful ang magneto ng universe eh. So tinabi niya pa rin, hindi niya pa rin binang. Sabi niya lang, tadhana. Wala kasi daw talagang laban. Pero for some reason, bakit tinabi niya, di ba? Tinabi niya pa rin. Sige, okay, tatawagan nga na pag dumating, malalaman nyo sa email, pag dumating yung final, darating dito iba-ibang hotel from America, yun nga sa Manila Hotel. That was 2006. Okay. After yun, pinlikely natin konti, dumating na yung time na tumawag, natawagan nga ako ng agency na, sa Sabado na yung mga hotel, iba-ibang hotel na Amerika, kailangan pumunta rito. Yung binigay mo resume sa amin, i-reprint mo rin, kasi kung sakaling para may bigay mo rin ulit, kung hingi nila, kung wala sila. So, gano'n. So, natuwa ako dahil talagang interview na ako. Talagang may pag-asa ko pala. Yun na. So, dumating na interview sa Manila Hotel, iikot ka doon. Maraming hotel yun, parang convention yun. Iba-iba. Arizona, LA, yung mga lahat ng hotel. So, unang-una pa lang noon, actually, unang-una yung Arizona na Scottsdale, yun ang unang napuntahan ko pa lang. Doon pa lang, yun ang una, hindi na ako nakaikot actually. Kasi doon pala medyo biniro na ako ng Tadhana. Yun din, same tanong, natatawa rin yung dahil lahat na nag-apply dito, cruise ship, chef pa. So, 8 months, anong experience na pwede mong pagmalaki sa amin? Like, in English yun, Kuya Alan, ayoko na ulitin, baka hindi ko na mabanggit ng tama eh. Tapos yun, so yun, sabi ko lang, every time kasi natitikman ko yung pagkain, alam ko siya gawin eh. Pero hindi naman ako sisingulang sa part na yun, medyo skills ko yun eh. Yung, kahit di ba pagkakain ako ng
kakain ako ng, sasama ako ni Kuya Drew sa mga restaurant. Ano to? Ano nandito? Pasta. Ano meron dito? Ganun ako lagi, titigman ko siya anong lasa pa sa mga sauce. So yun ang sinabi ko na top class yung a little education ko sa culinary. Nalalaman ko kung ano yung ingredients ng food. Then I can do it exactly how it is, like lalo sa sauce. So yun yung binida ko yun lalo doon. Mahalaga rin yung part na yun sa hotel, yung mga sauce job eh. So yeah, are you sure you can do it? Yeah, but willing to learn. Parang gano'n lang yung reaction ano. I like that, at least. Okay, yeah. So if I'm gonna hire you or gonna get you, so are you gonna promise that you're gonna be a good contribution, blah blah blah? Of course, doon ko na binalang yun kasi nga fresh ako, then I'm really hungry of everything, so I can do everything. Medyo naging edge pa tuloy yung pagiging empty kasi ako gutom ako eh. Yun yung nakita naman nung medyo positive mag-isip yung nag-interview. Siguro nakita nito, gutom to, gusto ba ito, mas okay to, susunod to lahat siguro. Yeah. So for some reason, siya lang sinabi niya, okay, welcome to the United States of America. I'll see you. Gugulat na ako. Pinirapan niya na. Doon after noon, hintayin mo na lang yun kasi papadala na may job offer yan eh. Yung parang Lamia dito sa Canada, i-mail nila nga, i-pick upin mo yon sa agency, papadala nila na nakalagay sa pangalan mo, antay ka ng 2 weeks, kukunin niya namin sa embassy, then papadala namin sa iyo yung job offer. Wow. So yun, yung dumating yun. Dapat talaga persistent ka dapat talaga sa buhay. Kung gusto mo meron ka marating, dapat persistent ka. Hindi lang persistent, kuya. Para na nga ako lang, habulin ko na talaga kung anong pwedeng. Talaga yun yung word, tama, persistent ka dapat. Dapat determinado ka talaga. Yes, kuya. Para pati pato, panggulo, sama na. Walang laban eh. So yun nga. So after nun, dumating yung job offer, eto na, may isa ka pang kalaban, embassy. Kasi yung pa yung final eh. So sa madaling salita, hindi ko siya nakuha ng isang beses naman doon sa part na yun. Na-deny ako dahil kung ang dala ko lang job offer, hindi sila contented sa una kong mga sagot. So kailangan bumalik after 8 months yata or 9 months. So hindi na nangyari ng 2006 yun. Na-delay. Nawawala na rin ako ng pag-asa kasi sabi ko nga, di siguro para sa akin. Parang pinatikim lang. Pero medyo kinalimutan ko siya ng konti. Laylo lang, nag-relax lang ako. Nag-isip ko anong gagawin. Yun na, after 6 months, na yung, I have a friend na parang, like ko siya sabi na parang, dumating ako sa a little depression, bro eh. Na wala na talaga, wala show, ayoko na talaga siguro. Ano kaya, mag-security guard na lang ako. Gumagano ako sa kaibigan ko, natatawa siya. Huwag mong gagawin yan. Hindi ko siya sabing mababang security guard. Marangal na trabaho yan, bro. Pero hindi ka bakit doon. Tutulog-tulog ka. So, joking aside, sinasabi niya na, hindi tol, kidding aside, sabi, ang dami mong pwedeng gawin. And his name is Jason. Up to now, thankful ako sa kanya. Sa lang kaibigan ko talaga naman sabi ko na pumupunta siya araw-araw. Nakita niya na didepress ako eh. Na parang, wala ng pag-asa, ang dami mong alam gawin, tol. Isa ka nga sa inspirasyon ko eh. Lagi sinasabi, marunong kang magluto, artist ka, ang dami mong gawin. Tapos sabi mo, hindi ko siya sabi mag-security na masama yun. Kaya lang, siyempre may tao para doon. Ikaw, marami ka pa pwedeng gawin, sabi niya. Tsaka antukin ka, hindi ka pwedeng mag-security guard. Joke niya lang. Matutulog ka lang doon. Matatanggal ka pa. Tapos sabi, hindi, mag-taxi ng driver na lang kaya rin ako. Lalong hindi rin yun. Hindi. Tatamad-tamad ka rin, hanto ka rin, makakatulog ka rin. Lahat kinukontra niya lagi kasi yun yung point doon. For some reason, naalala ko na-deny nga lang pala ako. Hindi naman sinabing hindi ka na pwede. Buhay pa rin yung, buhay pa rin lahat ng application ko. So bumalik ako uli, hindi ko nang, at ganun uli yung ginawa, kaso mag-aso yun. Dahil pinakita ko lang na natanggap na ako, may silang consideration. Binigyan ako ng bagong job offer. After nun, para dalhin sa embassy. Kasi nga, na-deny ako nung una. Pangalawa, hindi ko alam, parang ang dali na lang lahat eh. Kasi yung pangalawa, tinanong na lang sa akin, kung ito ko si Alan, what's the color of the sky, di ba? Sabi ko, blue. Welcome to the United States of America. Yes, hindi mo na alam ang console. Wow. Sabi niya lang, so you have a culinary education, but you don't have experience. Oh yeah, here, catering, it's a family-owned, but yeah, and McDonald's, nice. So how you like working at McDonald's? Oh, it was nice. I was a student and it's a hard job. Buti alam niya na mahirap din trabaho rin ng crew. So alam niya rin na may konti kang background. No, basic kitchen, okay. Then yun lang. Then yung uli nga yung, what's your favorite color? Sabi ko, blue. Oh, welcome to the United States. That's the color.
Galing. Ganun lang. Hindi mo, kasi minsan magulo ang buhay. Wala talaga Diretso. naman siya talagang dapat wag ka titigil nga, tama yung sabi ni Kialan. Kasi kung bumigay ako sa unang deny, inisip ko na wala nang pag-asa, wala na talaga. Yeah, Amerika buti yun nandun kasi si talaga. Jason. Yeah. Yes, sir. Hanggang ngayon, alam niya yun. Sa text ko siya minsan, buti ka makulit kayo, no? Sira ulo ka. Hindi ako papayag na gano'n lang. Kasi kung pinayagan kita ngayon, baka ngayon, kung ano ka, di na kita lang, baka nasa kalye ka na, sabi niya. Baka taong grasa ka na. Dahil nadidepress ka na nga. Dahil yun ang epekto kasi pag medyo na, di ba what goes up must come down? Yeah. Hindi ako prepared dun dahil bata pa ako nun Parang 24, 25 So, natikman mo ng konti yun sa batang edad mo, nakakatikim ka ng taas. Nung bumaba, hindi mo alam kung paano. Oo, ganito pala yun. Ganito pala yung gutter na talaga. Tapos naman pala, pag talaga sagad na, wala na rin ibang bababaan. Tataas naman. Gandang law ng buhay. Pag bumaba ka pala, magpasalamat ka na. Sagad na yun Sabi ko, sunod-sunod na lang siya. Nagiging automatic yung pag-elevate mo kasi bumaba ka na nga Mataas naman. Kaya minsan, pag nandun ka sa taas, yung maintaining ang alaga mo. Parang hindi ka na uli doon, hindi mo na maranasan uli yung Pero yun pala ang purpose ng pagbagsak, to get up again. Wala, mga simpleng wisdom yan, hindi mo yun alam nun Yeah, true. Yeah. Kasi wala namang ibang way kundi going up talaga. Wala na pala. Pag sagad na, ano ba ibababa ko? Wala lang ako ibababa. Tapos nagka-value lahat ng pera. Yun yung nangyari, Kuya Alan, na kumikita ka at biglang ang pera mo sa bulsa 10. Hindi mo matanggap na, hindi ko kaya, ganun, ni 10 wala ako. Paano yun? Sa ibang sitwasyon na yun. So, parang wala ka na rin malapitan. Wala. Siyempre, wala. Pag wala ang Pilipino attitude, pag wala ka, mas kadiri ka Wala lang tutulong sa'yo. Pag medyo nagkakaroon ka, mas marami nagbibigay sa yung gift. Yeah. Pag kung kailan meron ka na, maluwag ka na, magugulat siya. Mga tao, bibigyan ka magandang gift. Sabi ka ba itong walang-wala ako, wala nagbibigay ng magandang gift? Yeah, true. Kasi wala akong value sa mundo, walang bilang Pero ganun nga kaya masaklap. Tapos yun nga, from the States, nakita ko rin naman na sabi ko, medyo patagalan naman ng residency dito. Nagtititingin ako lang nga sa Canada, ino-offer naman yung pag skilled ka, may federal, may CEC, mabilisan yung pagka-register residency mo. During that time, 2008, mabilis ang mga skilled yung cook, di ba kaya alam that time? Yeah. Very skilled yan. Napaka-easy access yan sa residency. 2008. So, yun yung, kahit na hindi pa tapos ang visa ko 5 years 2 years pa lang ako, umakit na ako dito 2009, umakit na ako dito. Anniversary ko nga pala sa April 23. April 23, 2009. Oh, congratulations. 15th year. Wow. Pero layo na narating ni Kuya Monsi dito. Malayo talaga, Kuya. Lalo pag Arizona to Alberta, pag nag-drive ka, ang layo. Ang tagal. 30 hours drive. Joke lang. Medyo. And then yun nga, pagdating ko dito, yun nga, dahil kasama sa sagot ko dun sa business side, sabi mo, dati pa lang naman talaga, mahilig na rin talaga ako sa negosyo. Kahit back home, nasa akin na talaga yun. Yung kunento ko sa Kiana, di ba nagka-barbershop din ako. During artist ako, may barbershop ako. May sari-sari store din ako. Tapos nagbebenta rin ako ng mga Nike Shocks na galing China noon. Na wala pang class A, class B noon nung panahon na yun. Yung mga wala pang Green Hills, 2000, yun yung racket ko. So yung pagbebenta talaga, bata pa lang ako, alam ko na talagang mabubuhay ko sa pagbebenta. Meron talagang entrepreneurial spirit na talaga. Oo, kasi Kuya, bata pa lang ako nakita ko, pag nagbebenta ako, iba yung, art din siya may feeling siya. Hindi, akala kasi talaga na iba, pera lang. May feeling siya. Yung may nabibigay siya na pag nag-grow mo, you make money out of money. Iba. Punan ko nung nagtinda ako, 5,000 lang. Pag binibilang ko yung binila ko yung inventory ko, 10,000 lang. Bakit talaga nanganganak pala talaga to So yun yung naisip mo, yung pera pala, pwedeng panganakin, Kuya Alan. Yeah. Yun yung naisip ko. Tapos barbershop, hindi ako marunong maggupit. Doon ko naman natutunan na ang business din, hindi lahat alam mo. Nagtami nakita kong barbero, napakagaling, tambay, gupit ng gupit sa kanto. Sabi ko, gagawa kitang barbershop. Gaganon ka. Which is yun yung bayaw ko naman na nagtrabaho na rin siya sa mamahaling barbershop sa Itbulaga. Yung malapit sa Itbulaga sa Broadway dati, may shop doon na mamahal, hindi ko alam kung anong pangalan, Tommy Boy or something. Sikat yung nagtrabaho siya doon. Tapos sabi ko, mag-business na lang tayo.
50-50. Ang nangyari, 50-50 kami sa kita. Hanggang sa nagkaroon siya ng, kasi meron pa akong mga ibang tinulungan din na marunong maggupit na tambay, na di ka magupit ka, punta ka rito. Kasi sa mga palad, yun nga lang, may experience mo rin niloko ka dahil niloko rin ako nung ginawa kong tambay dahil may tisyo nga. So lahat may experience mo. Tapos yun, tuloy pa rin hanggang sa, nung umalis ako, siyempre piniwan ko na sa bayaw ko. Alam ko na talaga na ang business, tapos nadapa na rin ako pagdating dito, hindi naman ito una kong business, nagka-business din naman ako. Partnership nga lang, restaurant din. So, hindi lang food talaga yung gusto kong gawing business. Ang problema lang ngayon talaga, kung ang entrepreneur problem, entrepreneur's problem, capital. Pag lumalaki yung idea mo, lumalaki yung needs, yun naman ang problema ko ngayon na masasolve din yan in time. Kasi lumalaki na yung needs mo eh. Pag lumalaki idea mo, lalaki na yung needs. Ilang finances. Kaya ako pa naman, mayroon akong ugali na pag hindi ko na-execute. Alam niyo yan, bilang negosyante, Kuya Alan. Pag di mo na-execute, ang sakit sa dibdib, di ba? Makatisa pa. Yung idea ako, hindi ko magawa. Alam mo ginagawa ko, hindi ko na alam kung paikot-ikot ako, nag-iimbento ako ng susulat ako na, ini-imagine ko na working na siya. Ganyan ginawa ko to sa business ko ngayon, yung Guys Pares. Bago pa siya dumating, nagtatrabaho kasi ako ng Kuya Alan, di ba? Healthcare aid ako sa mga facilities. Oh, okay. Nursing aid. Pero during that time, nagbebenta na ako ng ulam. Doon sa work. Pero packaging, dyan. Niregister ko siya sa yung business, pero hindi ko alam na hindi pala pwede ang kaning dito pag wala kang kaning business. So pinatigil siya ng AHS that time. Pero may license ako to operate, pero hindi nga lang kaning. Sabi, hindi ka pwedeng magkaning. Hindi kita pwedeng, warning lang to, tapos hindi kita mapapain kasi gusto mo talaga gawin siya legal. Hindi mo lang siya pwede tuloy na. So, tinapon lahat ng produkto, lahat ng nasa market, tapon, bawal kasi yun. So, ang tinulong sa akin, mag-frozen pack ka. That's AHS. So, nag-frozen, ayun lang ang legal. Sagot, pag meat, dapat frozen. So yun ang binigyan nila ng bagong license. So from there, habang po umano yung umurong na uli yung frozen pack, Kuya Alan, doon naman nagsimula yung pa-joke-joke na sana may pwesto itong mo. Para kahit microwave lang, init ko na to, ganun lang. Total din, ganun naman. Ganun lang yung joke. Pumasok ulit sa idea ko na actually timing sana ako dahil gusto ko prepared eh. Yung prepared na, nasa plano ko naman talaga yung restaurant, yung hindi sa restaurant eh. Small food parang lang siya. Ano ba tawag doon Kuya Alan? Kung ano yung parang subway. Chaos, maliliit lang. Pero mabibenta ko yung product ko. Pero sabi ko, hindi pa ngayon time. Pero dahil nga nag-pandemic, during that time, pandemic din pala yun. Nung ginagawa ko yun. So, dalawa lang naisip ko. Either gawin ko to hindi, execute ko na after pandemic. Medyo nakita ko na may ikli lang. Nakatulong yung pandemic. Nakita ko na ikli lang ng buhay. Pamira, pag di ko pa to ginawa, nangangawalaan ng mga tao Nagpatapang siya na di na ako, kasi maraming nawala kaibigan ko na negosyante rin. Kaibigan ko si Dikoy, rapper din yun. Okay ang business niya, pero during that time na nawala rin siya. Pandemic. Medyo, doon ko na, siya lagi nagsasabi sa akin, tuloy mo, ako nga, hindi ako cook, may business ako, ganyan-ganyan. Ikaw pa. Lagi ko siya, pag sinabi niya yun, sabi ko, kaya ba't di ko gawin? Sabi ko, pero, nun nga, so hesitant pa rin ako dahil pandemic nga, kailangan ng regular job. Pero alam mo, ginawa ko sa hesitant ko, binaliktad ko. Hesitant pala, nag-quit ako kasi may nabasa akong libro eh. The only way you can start your business is quit your job. Task, napakahirap po yan. Napakahirap ng binasa ko na yung part na yun. You want your business to start? Quit your job. Sino susunod ko kung tarantado? Bakit nakalagay ko sabihin tarantado? Kuya, nung nabasa ko yung pinag-isipan ko, inulit-ulit ko talaga yung part na yun. First chapter eh. First, if you wanna be an entrepreneur, quit your job. Pero dire-diretso sa dulo, hindi ko sasuggest yun, but this is not for all. Blah, 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 blah. Hindi yan para sa lahat. Kasi kung baka nga makinig ka na lang bigla, mamaya, quit your job, di mo naman pala alam ang gagawin mong business. Dapat, ibig sabihin nun, prepared ka na rin before you quit your job. Equip ka ng knowledge, equip ka na, then quit your job. Kasi mangangatingalin pa mo, di ba Kuya Alan? Pero nakaplano na yung Sky noon. Yes. Nakaplano na. Hindi, matagal na siya nakaplano, pero alam ko hindi ko siya gagawin anytime. So may book kasi ako lagi.
menu, amount, tema. Oh, Hindi lang Sky. Marami akong book na hindi lang yung tema. Marami akong tema na iba-iba. Marami, madami. Na yun lang na-execute ko isa yung Sky. Marami pa akong put na pangalan. Kung Mexican, Chinese, stir fry, agent, bracket, market. May mga ganun ako na nasa book ko. Eto, pang crowd, pang school, pang kiosk, pang restaurant, pang masa, pang Pilipino lang, pang all races. May ganun akong ano. Ito yung pinakamadali ma-execute that time kasi siya yung tumatakbo dahil may food pack nga ako eh. So yun lang na-execute agad na sabi ko gusto ko na start agad. So nag-quit muna akong job. Wala pa ako store ito Kuya Alan. Di ba nag-quit ako ng job hanggang December 30 na lang, 2021. Sabi ko so kailangan January or February may store na ako. Paano mangyayari yun? Ito ang pinakamalapit na problema. Kuya Alan, alam mo yung sinabi ko siya? Walang pwesto. Walang puhunan. Walang pera. Pero, ang taba ng utak. Ano ba ito? Eh, parang narinig mo sarili mo, kaya mo yan. Kaya magkaroon ng walang pera. Sabi ko sa konsensya ko, baliw ko ba? Paano magkakaroon ng walang pera? Wala may down payment yung paupahan ng pwesto. Loko ka ba? Yeah. Gamitin mo kung ano mo meron ka. Kung ano meron ka. Ibig sabihin, kung may credit line ka, basta in short, kung ano meron ka, gamitin mo. Kung ano, kahit maliliit. Sabi ko, hindi magkakasya yun. Dahil to start a business talaga, 100,000. Kahit pa paano, 100 man lang. Talaga malinis. For some reason, shout out ulit sa isang natiba ko, kakaikot ko. Ang ginawa ko kasi naghahanap ako pwesto. Kahit wala pa akong budget. Naghahanap ako ng pwesto kasi paano siya mangyayari kung hindi ko alam ang digits. So kailangan ko maghanap ng pwesto. Magkano pa? May nagpapalit lang ba? Hindi nagbebenta. Pinapaupahan lang ba yung kusina? Baka pwede list, upahan ko muna, hulugan, or what. So, ikot ako, meron pa kayo nahanap na pwesto? Lagi yung gano'n, pag minakausap ako na kaibigan ko na sa mga close friends ko lang naman na kasama ko rin dati sa industriya. Bro, may alam ka ba nagbibenta ng pwesto? Gusto ko sana magsimula, gusto ko alamin yung mga amount. So, tignan mo, tanongin mo si ganito, tanongin mo, alam ko, pinaparent yung ganito. Ganyan, ikot. So, doon sa span ng 2 weeks, marami na ako agad na tignan nun, natawagan. Kasi January, kung sinabi ko sa kanya yon ng January 1, ang mga January 15, nag-work na ako eh. Kasi nga, para malaman nyo kung kailan nagsimula yung business, pakakwit ko ng January 30, February 14, di ba kaya Alan? Soft opening 14. Na ako. Gano'n kabilis. Soft opening na yun. Pero yun nga, yung buwan na yun, ng January, may natibo ako isang negosyante na ang pangalan si Kuya Bojo Bautista. Thank you so much. Na lilipat siya rin ibang pwesto kasi nga, para dun sa area na yun, mas malaki or what. So, kailangan niya iwanan yung maliit niya. So, anong nangyari? Wala pa siya nakakausap sa business na yun or what. Saka yung partner niya na binibenta nila yung nagkataon naman sa magandang presyo. Tapos, willing pa sila pahulugan. Wow! Galing ha? So, yun yung nakatulong. Nabi ko po talagang binigay na. Siguro sabi ng Diyos, ito na hindi to 100,000, napakababa nito, hindi to magsisimula ka na. Yeah, tapang mo, tuloy mo. Hindi to totally. So in short, wala ako talagang ganong kapital. So sabi ko kasi kaya simula ako ng walang pera. Hindi dahil walang pera. Ang kasya lang na pera, yung pang-inventory mo lang. Pamalengke to start. Yun lang ang perang nagamit ko. At saka tables and everything, add-ons, saka mga gamit. Yeah. From there, nagsabi ko, wala na, laban na. Quit na ako. Wala na akong magagawa. Nag-quit na ako. Wala na akong trabaho. Wala akong babalikan. So, sige na, announce na ako sa Facebook, ingay, bang bubukas ako sa opening, ganyan, February 14, sila Kuya Alan, minessage ko na yan, lahat, February 14, so, parisan, nag-isip pa, at ang isip ko talaga, doon sa lahat ng food pa ko, ang nagtumatayo yung pares, so, yun ang ginawa. At nag-proceed na ako, dahil bawal nga ang kaning, paalala lang, sa mga gusto mong negosyo dyan, to have, pag magkakaning sila, kailangan may canning license sila. Yun ang kailangan para magtuloy ang business mo. So, akala mo minsan yung wala ng chance dahil nga hindi ako pwede mag-business dahil wala akong license. Akala mo wala na, di ba? Hanapan ka pa rin ng way. Kasi pag yun yung gusto mo talaga gawin, meron. O from there, nag-start na siya. Umabot na ngayon ng 2 years. Salamat sa Diyos, nag-isang parisan sa kanan. Actually, the word na pares, alam ko walang gumamit sa Toronto ng pares. Sa totoo lang, dyan wala pa rin yata. Meron silang produktong pares sa menu, but they don't use, let's say, blah, 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 pares. Wala pang gumagamit nun, I'm sure. Wala pa ako nakikita sa Facebook na naggamit ng word na pares.
Wala Kasi yata, ano, wala. ako talaga yung gusto ko talaga gamitin yung word na Paris for, di ba? Awa ng Diyos, 23 years na tayo. Galing, galing. Talagang ano. Talagang ano no, kahit anong negosyo pa, ano talaga divine intervention talaga no. Yeah, yun Yeah. pala. Dati Ay, hindi ako divine naniniwala intervention. doon. Yung bullshit yan, di ba? Sipag, negosyo, diskarte. Hindi, divine intervention talaga. Yeah, meron talaga. Sa lahat ng nakausap namin dito, talagang sinasabi nila yun. Talagang may Grace, ano, nabag. ngayon ko na natutunan na Grace, ano siya, pag mayabang ka ikaw gumawa nun, wala kang kwentang tao dahil hindi naman talaga, hindi ka naman qualified eh. Sino ba ang Kuya Alan? Hindi qualified ba ako eh? Lagi nga lang ako nakikikain ng pulutan kay Kuya Alan. Paano ako magkakulit? Tapos, di ba? Binigay ng nasa taas yung ano ko. Dahil yung puso, tinignan niya na, ito lang alam niyang gawin eh. Bigay ko na dito. Itong gusto niya gawin eh. Hindi naman siya. Tsaka alam din, yun nga, parang, ang mundo, Kuya Alan, parang naka-program. Hindi naman kailangan magbantay ng Diyos lagi sa'yo araw-araw. Busy rin siya. Ang dami natin. Parang tingin ko niya parang computer na program niya na pag maganda ang dikain mo at maayos ka, automatic makukuha mo yan. Naka-program na siya. Kaya dapat may purpose talaga. Oo, law na siya sa mundo. Hindi ka na kailangan bantayan ni God. Kahit na, kasi dami natin billions eh. Prinogram niya na ang tao nasa purpose puso. and faith. Yun. Ano. Ang mataas ang faith, tapos hindi na manloloko, a-approve ni God. Okay yan, pagbibigyan ng mundo yan. Parang law siya na naka-print na. Programmer ka Kuya Alan, alam mo yung logic na sinasabi ko, di ba? Yeah. Mayroon na siyang template. Pag mabuti kang tao at wala kang lolokohin at gusto mong gawin lang yung business mo, hindi ka magkakamali talaga. Nakita ko rin siya kay Diwata eh. Di ba ilang beses na gusto pabagsakin? Isang ano yung sabi ko totoo talaga, nasa preset ng mundo. Kahit anong gawin sa kanya, nakuha niya na yung ano eh, yung program talagang kahit anong gawin niya dyan, hindi yung babagsak. Kuha niya na yung algorithm, kumbaga ng mundo, kuha niya na. Andun na yun. Destiny talaga na ano. Kumbaga, yun yung sinasabi ko sa'yo, partner Erwin, na nagtanim ng mabuting ano, nagtanim. Yeah. Pag nagtanim ka lang ng tanim, basta good deeds. Yun. Akala ko magaling lang, Kuya Erwin, hindi rin yung ano rin, fair ka rin sa kasama mo sa business, sa kausap mo. Pag hindi ka rin nag-fair, babalik din talaga lahat. Kailangan fair ka talaga. Akala kasi ng iba, nakadali ako Nakadali ako sa negosyo. Hindi man ngayon. Eventually, sisingil at sisingil. Kasi nakaprogram nga yan eh. Nakaprogram nga yan sa mundo. Pag ginawa mo nang hindi ka parehas, ay sisingilin ka rin pero pag nahihirapan ka ngayon, akala mo walang result, iniipon lang yan kasi yung program, baka na-delayed lang, hindi nabasa. Tanim ka na ng talim na maayos, eventually mag-goal ka ngayon, pag bumalik naman siya, yan na yun. Yan yung program na sinasabi ko sa'yo. Okay ka na, wala ka namang ginawa masama eh. Don, di ba dati kaya nung wala ka pang wisdom yung divine intervention, ang alam mo, dapat magaling ako sa pera. Dapat magaling ako sa accounting. Dapat magaling ako sa monetary para talaga magaling ako sa business. Chinese magaling sa business. Hindi. May nakikita akong mga negosyante walang alam sa accounting. Dadaming pera eh. Yeah. Kasi hindi naman nila ibibigay sa'yo pag nandyan na eh. Yeah. Ibibigay sa'yo. Yung purpose mo talagang kaya dapat solid yung purpose mo. Tapos wag ka bibigay kasi hindi naman sambagsakan. Meron naman iba, sabi mo pa nagawa ko mabuti, maayos, ayusin yung business, yayaman na ako. Hindi ganun. Siya, may waiting game din siya, plus waiting game. Yeah. Diba? Hindi na puro pera rin kasi sabi ko kung pera lang hinahanap ko, wala ako sa food business. Baka mag-real estate ako, ano pa ba may mga perang business. Kasi hindi pera hinahanap mo eh. Longevity, tsaka yung art mo, kung food business yung gusto mo mag-thrive yung art mo. Kasi kung pera lang kaya lang gusto ko, hindi food business ang ginagawa ko ngayon. Baka kung ano, dahil pwede money making na racket eh. Di ba? Kasi food business na totoo lang, hindi pagyaman makikita mo dyan. Maraming umaayaw dyan eh. Dahil matumal. Kuya ala, pag walang tiyaga, matumal. Excuse me, sorry. Napuperp ako, kumain ng tao eh. Ayun. So matumal ang food business. Alam niyo ng lahat na nagpo-food business, kuya. Ano siya, hindi yan yung kakala mo, yayaman ka na. Hindi, ang nagbibigay sa amin ng saya dyan, so totoo lang talaga, pag dumadami yung parokyano mo. Kaya ang dito, partner Erwin, talaga consistency. Yes. Yung sinasabi yata ni Monsi, dapat consistent ka sa ginagawa mo sa business. Ayoko na magsarap na ng luto, wala naman kita. Hindi ganoon, dapat kay may kumakain na wala, yung parang recipe mo. Pero Simon, may question ako. Doon ba sa lang. Before 'di ba kasi may nabasa ka na book, right?
quit your job, pero John, this is not all, right? Not for all. May point ba sa buhay mo na parang nung time na yun, hindi ka ba natakot na, pag nag-quit ako, wala akong consistent income, right? Ano itong papasukin ko? Hindi ka ba, meron bang fear doon nung time na yun na parang... Takot na takot. Oo. Kaso, sulsul yung asawa ko si ating kuya Ganun. Ano sabi talaga niya, supportive ka? alam mo, nakikita ko sa'yo, pag umuwi ka rito, feeling ko stress ka, parang, mahal mo trabaho mo kasi nga, inaalaga mo yung mga tao. Pero pag umuupo ka, nakatingala. Kasi yung nakatingala ako ng kuya, nag-execute ako sa utak ko. Pag galing ko sa trabaho, upo ako sa TV, hindi mo na ako nanonood. Nakatanga lang ako. Tapos naglalaro lang yung utak ko. Ganon. Kasi lagi ako nag-execute sa akin ng mga business na kung ginagawa ko, nagraran na to. Okay. Ganun pala yun. Pwede yun. Kasi tinitin ko lagi positive, pataas. Hindi ko tinitin negative, pero mali rin yung ngayon, tinitin ko na konti. Pero iba talaga, gusto ko sila laging positive lang nakikita ko. Pero kuya, nung nagpaplano ka na, nung nag-quit ka, may nakaprepare ka na fallback? Wala. Wala. Talagang tumalon talaga. Sabi ko, ano ba yan? Ginagawa ko lang ito. Nung binata ako, may anak ako eh. May anak ako, tsaka may mortgage. May mortgage pa talaga. May mortgage, kakakuha ko lang ng bahay. Yeah. Yun nga, may mortgage ka, kasi monthly expenses consistent, di ba? Diabetic pa ako, meron ako mga insulin, mawawala yung benefits ko mababawasan. Oo. Lahat yung, ang natutunan, kasi nakasundot din yung kay Steve Harvey na, kung hindi ka tatalon, hindi bubuka ang parachute. Yeah. Kailangan tumalon ka. Kasi mag-open yung parachute. Kasi hindi ka mamamatay niyan. Ano ko ngayon? Pero kasi yung takot malakas talaga, comfort zone yun Yung comfort zone talaga, fear yun. Okay na ako sa trabaho ko Kuya, lumabas. Yung trabaho ko nagbabayad ng mortgage Yes. Di ba? Alis ba ako? May pamalengke, puno naman rep. Bakit ka pa alis? Pero like ko niisip, ano ba talaga gusto ko gawin sa buhay? So yun, yung ito yung gusto ko gawin nagkikreate ako ng menu, nagkikreate ako. Yan yung nakikita ko sa sarili ko. Determination. Tapos sabi ko, matugutot. Tumatawa lang si ating, ikaw bahala kasi kung anong plano mo, okay lang yan. Yung pala yun. Kasi kung wala rin sa yung partner na magsasabi, paano yung mortgage natin? Kung gumanon siya, hindi talaga. Paano yung mortgage natin? Mabibitin tayo. Pang ilang buwan lang ba natabi natin? Bla bla bla. January pa lang, unang taon, wala trabaho. Taka nakita, malas daw yun, di ba? So, okay pala talaga. Totoo pala yung kung anong ginawa mo ng unang taon, gawin mo na. Kasi yun ang mangyayari the whole time. Kaya mo, bagong taon, wala akong trabaho. Habang buhay ako, di nagtatrabaho. Kasi bagong taon, wala na akong trabaho. December 30 ako O New Year, wala akong trabaho. Positive pala yun, anak. New Year, wala akong trabaho. Wala akong trabaho pang buhay. Pero, kasi yung ginagawa ko, hindi ko nakikita ng trabaho Yung pamamalengke ko, pagluluto ko, paglilinis ko ng kusina, paghugas ko ng pinggan. Hindi trabaho yun Ginagawa ko yun para sa akin Nag-enjoy so, hindi ako nagtatrabaho. Kasi ibig sabihin, pag nagtatrabaho ka, para sa iba yun. Pero pag ginagawa mo yung naghugas ka ng pinggan, pero para sa'yo yun. So, ako ngayon, mas marami na ako ngayon position. Dati, lang ako kitchen or chef lang ako. Ngayon, janitor ako, dishwasher, maintenance. Di ba, kuya? Ang dami. Merchandise, manager, front, clerk, tagatapon ng mas marami na akong position ngayon. Di ba? Nakuha ko na lahat. Wow. So, hindi yung, lang tapos, hindi ka yung nasabi ko nga, yung consistency ko tama. May time na manghihinaan ka Anong gagawin mo pag time ng winter, lalo sa Canada, kuya? May time doon, kinuwento ko sa'yo, kuya, may time na panghihinaan ng negosyante pag winter. Pag hindi sanay sa negosyo. Pag sanay sa kitaan, hindi kakayanin. Dahil may mga cry moments pag malamig. Lalo sa restaurant. Yun yung alam ng lahat na nagpo-food business dito. Pag malamig, alam na this. Diba? Pero kuya, ano naman, pag malamig dito, yung pagkain mo hinahanap. Bumalik yun nga yung unang fear ko rin yun. Sabi ko, paano yung season? Yung pala nga, nung winter, pambira nagulat ako, winter. So, hindi pala talaga dapat talaga padala sa fear. Yung winter, puro sabaw Hindi magpadala sa fear. Pero talaga yung fear, pero may halong dasal talaga, kuya. Mas maraming dasal Kasi legal intervention talaga.
Yeah. Hindi, kasi sabi ko nun, ikaw bahala, nag-quit na ako. Hindi kita sinisisi, hindi mo kasalanan to, pero kung wala nang pabayaan, sabi ko, gagawa lang naman ako ng mabuti, magluluto lang naman ako ng karne, hindi mo na ako magluluto ng tao, tulungan mo na ako. Parang ganun yung dasal ko. Tulungan mo na ako, dahil, eventually sabi, parang nandun ka na. Kala mo kasi, wala, parang namipin mo dinijoke ka. Duda ka pa. Gaganunin ka na yung nasa taas, parang duda pa? O sige, magduda ka pa, bahala ka. Tiwala ka lang na parang ganun yung nararamdaman mo pag yung medyo okay naman. Hindi mo laging okay. Pag medyo okay yung kalsada, nararamdaman mo. Tiwala ka lang, baka naman pag medyo lumubak lang nanginginig ka na naman dyan. Parang yun ang nararamdaman ko message Hindi na po, pag nalulubak, tatawag lang ako sa inyo. Kaya mula nung nalulubak talaga, alam ko, Alan, hindi mo na ako nagtago, di ba? Pinabanggit ko sa iyo minsan. Nako, kuya, kumusta kuya business? Ay nako kuya, pag walang tiwala sa taas, wala na. Malamang sinara na. Yun talaga. Pero tuloy lang. Wala Sana naman magpatuloy pa rin kasi alam natin, di naman natin lagi alam yung pero kuya, saan papunta ang Sky ngayon? Kuya? Papunta Calgary. Hindi, joke lang. Kala ko, papunta ka na ng Toronto Hindi, actually, hindi pwedeng gawin yung gusto ko siyang dito muna sa Calgary man lang, mapagbigyan yung mga gusto. Pero ang area kasi talaga, 4 quadrants lang, for now. Pero nung pinag-aralan ko, ngayon ko na nalaman, na may 100,000 na palang Calgary. So, kailangan mo na siya talaga ikalat 4 quadrants. Dati kasi hindi ko alam na may 100,000 na tayo Yung Pilipino. Meron na. Oo. Hindi na lang Pilipino yung market ko usually, iba-iba na rin, marami na rin. May puti, may marami na rin. Pero, siyempre, para makita ng mga puti, nagsisimula pa rin yan sa kapwa Pilipino kasi sila yung mag-iimbita ng katrabaho Pinoy pa rin Kagaya ko, kaya lang naman nagkakaputi, gaya nung sa industrial area ko yan, di ba? Iimbita nila, gaya nung kaya Vince, puro puti katrabaho niya. Lahat sila, nandun, puro puti yung kasama niya. Yung gano'n ang nangyayari. Sila nag-invite ng puti. Kaklase sa state, katrabaho sa work. Gano'n yung mga nangyayari doon. Kaya makakita ka. Actually, Korea. May Korean ako regular customer. Mga student ng state. Kasi nga yung pares, gusto niya malapit. May malapit doon ng pagkain na malapit sa kanila. Basta lalagay lang ng sili. Yung stew yata lang, yung Korean stew. Halos na pareha. Yung gusto niya. Kasi parang yung pares ko kasi parang North Park yun yung timpla. My God, kailangan ko matikman yan. Kailangan makasipin ka rito. Papunta mo rito. At magtugo ka, dali mo sa Toronto. Bigyan kita ng Kailangan pumunta dyan. Definitely. The next couple of months, definitely. Meron akong just follow-up question. So, talagang sinasabi mo kasi, binivisualize mo, nung time na nag-ano ka, di ba, kunya after work, you lie down, talagang binivisualize mo di ba, na ito yung ginagawa mo, ito yung inaano mo, tapos talagang lakas lang ng loob na, kasi kung for some reason, matatakot ka talaga at saka, yun nga, sinabi mo, depende sa partner mo. Kung yung ka-partner mo sa buhay, at sinabi niyang, no, you can't, kasi we have mortgage. Wala na. Wala na magagawa. Yung dalawang isip, magiging tatlo. Tatlong isip. Nga. Yun. Nagtatalawang isip pa lang ako. Bigla akong binanatan. Gawin mo na yan, baka di ka pa makatulog. Kaya nung pagsabi niyang gawin mo na yan, ng mga December 14, 15, nagbigay ako 2 weeks notice May go signal, baka magbago pa Go signal 30. Alam, dami kong hindi nakuha. Dahil ang daming hindi nakuha dahil marami ngayon nag-retro sila ng mga pandemic fee, whatever. Pero hindi ko na inisip yun, di ba? Kung muna isip benefits. Kasi lahat yun magpapahindran sa'yo. Yung benefit ko. Wala. Crippled ka na. Ganun ka na. Kasi isipin mo, teka, pag nag-quit ako, benefits sayang. May insulin nga ako, di ba? Teka, hindi pwede. Tapos ako, mortgage, ilang buwan lang nakasalang. Tapos ako patay. Hindi. Ang ginawa ko, nung inalis ko, talaga blinablock ko sila, di makapasok Hindi, kailangan simulan. Yeah. Tapos yung kabado ka, kahit yung alam mo, yung sumipa uli ng lakas ko, nung grand opening, di ba kay Alan, tumagal ng 3 days yun na continuous yung flow, sabi ko, hindi yata ako nagkamali. Okay So for a year, nagdire-diretso yun. Yung baliktad nga, may time sabi ko nga nung second year sabi ko, malaki pa yung sales natin ng first year So first opening kaysa nung second year. Bumalik lang siya uli nung second year na.
Nung unang anniversary, sabi ko, malaking sales ng opening, malayo sa sales ngayon, sabi ko. Iba yung binigay niya lakas loob ng Lord. Parang sinusuportahan niya kasi yung thinking mo na, o parang hindi ka na mag-worry yung unang araw mo para pakitaan na kita na tama ka. Kailangan i-affirm niya rin na tama ka rin. Pag wala ka nakita na gano'n siguro ng ilang beses, hindi naman isa lang. Pag medyo siguro 6 months na, ba makinig ka na kay Lord, baka may message na siya. Affirmation, may affirmation. Oo, kasi in-affirm niya na ako noong unang opening. Tama na kung nasa landas mo, okay yan. Ano ka naman niya, medyo bibigyan ka niya ng konting grade or explanation doon sa exam mo. Okay, tama yung exam mo, ito na, correct lang spelling, check, para lang sa boog, okay. Tapos, alam mo sinabi ko pa, paano ko ito mamimaintain? First 2 months na malakas. Nanahimik siya ng bandang mga May. Di ba kuya? February, March, April, boom, dahil unang bukas. May naman, steady lang. Biglang June na naman, pang, out of nothing, tumawag naman si Miss Rhea, nag-hanap siya ng mga interview. Out of nothing yun, ng June. Doon, in-extend na naman tuloy ng June hanggang December yun, na naka-trending. Kasi isang parisan sa Calgary book, si Lord na rin nabigay na naman. Hindi mo, ikaw ba yun? Hindi ko naman tinawagan si Mami. Katabi ko, dapat talaga, no, hindi mo lang alam. Bigla na lang tumawag si Miss Rhea na may kaibigan kasi ako dito. Sabi may parisan daw sa Calgary. I wanna interview you and how you use it. Kasi medyo unique, ganyan, walang ano. So doon, binigyan niya ang interview. Naka-boost yun. Trending siya. Alam mo naman ng Facebook, walang trending. Sobrang puno kami noon. Grabe. Na hindi mo na, yun yung hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Nagulat ako, Lord, grabe ka magbiro. Hiningi ko regular sales na ng ganito. Grabe, araw-araw na. Sumutuko na nga kami. Gusto ko na matulog, Lord. Pahingayin mo naman ako. Grabe. Kasi dire-diretso talagang flow ng tao from Edmonton, from Lethbridge, from Brooks, from Medicine, Calgary, Red Deer. Dinadayo siya, ginagawa siyang tripping nila pagluluwas sila. Parang kasama sa agenda nila. Picture din and everything kasama siya sa agenda. Oh my God, kasama siya sa agenda. Kailangan kasama sa agenda ko yan. Kaya naka-file naman lahat ng photos, lahat ng dumalo pag malayo. Alam mo, may taga-Toronto nga ako, isang van eh. Nag-rent a van sila na yung meron kasi gusto na mag-bank pero marami sila nasa 13. Yung parang van ng E150 isang ganoon sila. May picture ako. Hindi lang mga ibang province, kahit mga artista galing Pilipinas talagang dinadayo na. Oo rin naman. Pati sa States, mga nagbabakasyon galing States, no, nakatulong naman talaga rin. Social media, pero kasi syempre hindi lang tayo magre-realize sa hype. Sabi ko sa mga kasama ko, kahit may hype, yung pagkain, dapat yan pa rin mag-stand out. Para kahit wala na tayong hype pa rin yung dila nila. Babalikan niya. True. Yes. Kaya ngayon nangyari, wala na kaming hype, di ba Kuya Alan? Yeah. Doon ako sa basic ng food, the taste. Consistent. No, kumbaga mayroon ng parokyano. Yung basic reason na lang ba't ka pupunta, ay doon lang ako kakain sa pansiteria sa likod ng ABS-CBN sa may Camelot, may kinakainan ako pansitan doon. Kahit na alam ngayon, naalala ko, sarap kumain ng pansit doon eh. Yung gisado na kasi alam ko, doon ko lang nakain yung masarap na pansit. So bumalik ako doon sa yung basic na yung maintain ko yung kahit na nag-hype, hindi ako nagkulang sa recipe magtipid or what. Hype ka, sige okay lang yan. Pabayaan ko yung hype. Pero dito ako focus sa basic kasi ito yung hindi mananakaw o mawawala. Kahit wala nang hype, Carparis doon tol, kahit anong gawin mo, punta ka doon. Yeah, yun pa rin. Yeah. Yung basic pa rin. Pag yun ang nawala, kahit hype ka pa. Raving fan. Yes, raving fan yung business mo. Pag nawala kasi yung basic, hype lang, wala nang hype, hindi nang masarap Paris doon, pumunta lang talaga ako para mag-picture eh. O di, wala na. Kaya dapat maiwan yung gusto nila yung food. Galing. Yung basic foundation. Simon, may question ako. While doing this business, meron ka bang mentor on the side that you talk to or you just do your own research kumbaga? Ay, sa bagay, may background na. So, most of the time, yun ang ginamit. Pero nagtatanong pa rin ako. Sila Kuya Alan, isa yun sa mga tinatanong ko. Marami akong mentors eh. Marami akong tinatanong yung ano ba yung sa marketing si Kuya Alan. Bibigyan niya ako ng hint. Kasi ganito yung kuya. Yung algorithm, alam mo yun. Pag nakuha mo yun. So yun, papakinggan ko lahat na i-explain ni Kuya Alan pagdating sa marketing. Pag magaling naman sa printing na marketing, may tatanungin din ako. So marami akong mentor, hindi lang isa, siguro mga iba-iba. Hindi, kasi dati ganun ako, akala ko alam ko lahat. May attitude ako dati na mga 20 years ago. Alam ko yan, kay Lord. Kay Lord ko nagtitiwala, pero binibigyan ka rin ni Lord ng ibang tao na pagpananaw. Dati Erwin, ang magandahan kay Kuya Simon is, naging part siya ng mga business community dito sa Calgary. So, active siya sa business community dito. So, doon sila nagpapalitan ng
ng mga experience. Yes. So, Saka may kahit ibang talaga. business, tinatanong ko, paano yung, kung halimbawa may shop siya, anong nangyayari pag sa shop? Anong diskarte ko? Mukhang malakas yun. Ganito lang ginagawa ko. Pwede ko re-apply sa food yun. Kasi kahit mekaniko, tatanungin ko yung shop nila, mukhang iba ang racket gimmick mo, kuya. So, yun. Mga kapwa ko, negosyante, marami akong restaurant owner na friends. Supportahan kami. Kasi sinusuportahan ko talaga rin yung mga restaurant owners na friend ko. Kasi isa lang natutunan ko there are plenty for everybody talaga. Hindi pala totoo yung competition talaga. Hindi competition May tinatawag tayo. Ang competition sa sarili mo. Mas magaling ka dapat sa sarili mo last year. Hindi na pwede ibang tao. Pag competitor mo sila, hindi pwede. Wala kang friend na masasabi. Dapat ang pag-inisip mo, there are plenty for everybody. Wala, hindi ka na magiging greedy. Okay lang yan. Yung market niyan, kahati-hati kami, tago 1%. Pagka inisip mo, ako lang dapat. Ay, wala. Hindi mag-work. Hindi lang ikaw dapat, lahat kayo dapat. Galing na mindset. Tama. Lahat dapat mag-work. Hindi mag-work pag sinabi mo ikaw lang, lalo mawawala. Napansin ko kasi, the more na nagpupush ako ng ibang ng business, bumabalik din naman siya sa akin lalo. So hindi na ako nagdadamot ng wala. Pag may nagtanong sa akin na, saan masarap yung ganito? Punta mo sa ganito. Okay yung manok niya. Punta mo sa ganito. Okay yung pata niya. Pag may customer sa akin nagtanong, kasi ako, pero pag Paris, punta ka rito. Akong bahala sa'yo. Pero pag may nagtanong sila, sino magaling maglumpia? Kami alam ako magaling maglumpia na veggie. Tawagan mo to, order ka. Sabi mo na-repair kita, bigyan ka discount. So ganun ko siya ginagawa. So kaya marami akong business restaurant owner na kaibigan. Galing. Tulungan talaga. Hindi mo. Tama ka. Dati akala ko dapat maging top competitor. Hindi na ako competitive ngayon Sabi nga nila asawa ko, huwag mo naman bigay. Hindi, wala ka naman sila best doon. Bigay mo na. Huwag mo na pili. Kasi may catering, bigay mo po ako ng ganito, kuya. Kaya, pwede ko naman sabihin, sige, ako nagagawa. Pero pag alam ko mayroong best na gagawa, i-refer ko na. Punta mo sila, may ganito sila. Pero sa akin naman yung majority ng order, okay na yun. At least mararamdaman ng circulation ng sistema ng mundo na hindi ka pwede maging greedy kasi lalo ka mawawalan. Yun yung program ng mundo Pag naging greedy ka, pansinin mo, lahat ng mahilig magtipid, lahat ng mahilig mag-freeloader, laging kapos yan. Totoo yan. Laging kapos yan. Lahat ng kilala ko mapagbigay, sa totoo lang hanggang ngayon, kilala ko kahit yung mga kilala ko, yung mga relatives ko na mapagbigay. Hanggang ngayon, alam ko, ang ganang buhay ni Tito, hindi ko mo na nakita naghirap. Naalala ko na, siya yung pinaka hindi madamot din na Tito. Pero pag makaririnig mo, siya yung pinakamaluwag hanggang ngayon. Yung mga tito mo na madadamot ng araw, sila yung kapos na kapos ngayon. Nagtatapos kapos na kapos, yung damot nga nun. Kasi yung law na naman ng mundo, nakaprogram na naman yan. Yun yung naman yan. Kapag lagi, kaya ang thinking, there are plenty for everybody. Pag ganun pala yun, lahat tayo meron. Yun. Bago na naman natutunan. Ayos. Alan, meron ka bang gustong i-follow up kay Simon? Ang ganda kasi nung natin. Ganda na story ni Simon. Ganda ng kwento nito. Kaya sabi ko, pag maraming makakarinig dito, ma-inspire sa kwento niya. Galing, oo. Kasi nabanggit niya na una, artist talaga siya, right? Yung first love ko talaga, music. Yun talaga yung niya. So, ito ba yung mga kasabayan mo sila, Andrew E. or something? Hindi, boss ko si Andrew E. Siya naka-discover sa amin. 1995, kami ang unang artist niya noong 1995. Galing! Kabas ko sila, Jeff Tam, si Jeff Tam, yung nagmamagic, rapper din yun. Si Jeff Tam, Chinese Mafia, yun yung grupo niya. Si Jeff Tam yung nagmamagic, comedian. Yan, kami araw. Marami rin kami noon, siguro. Madami. Yung mga ghetto dogs yan, mga kasama ko yan. Okay. Until dumating sa time na nag-solo rin. Yun talaga. Tapos, support pa rin naman ako. Simon, anong screen? Marami ako nag-screening. Bustamonte. Bustamonte. Nung sumikat si Django kasi noon, yun ang ginawa kong AKA Bustamonte. Imbis na Bustamonte. Tapos, ngayon, yung latest, Don Simon. Yun. Kasi positive na, 'di ba? Hindi man sa kayamanan, sa respect man lang Don Simon. 'Di ba? Sa Mexican kasi yung Don Simon hindi naman dahil mayaman ka lang, na-realize ko. Ginagamit pala yung mga tao pag tinawag kang Don Alan, Don Erwin, may respect sila sa iyo.
It's Not about because you have a lot of money. Oh. So, pero sabi mali ko, pala yung ano na yun na kasi pag tinawagan doon, usually, basic lang talaga yun doon na marami kang pera. oo, Yung yun marami na. pera, yun yung technical na doon, dahil may hacienda. Pero yung hindi pang insulto yung hindi daw mayaman, narinig mo, ba't tinawag na Don Felipe, hindi daw mayaman? Kasi nire-respeto nila yung tao. I see. Halimbawa, Don Felipe, hindi na pagtingin Don Felipe, wala naman Ferrari, ba't kaya Don Felipe yan? Kasi nga nire-respect nila yung matatanda na karespeto. Isang guro na napakagaling, tatawagin nila yan, halimbawa Don Alan. Yun. Kaya isa rin sa retention ng Sky Food Paris ni food company ni Simon is yung ano niya, meron din siyang jingle. Kaya yung retention ng pangalan ng business niya nandun. Meron, gumawa ko jingle. Sample. Wala, ikaw sana pala nag-compose mapi-play ko. Ito, mapi-play ko, nun? maririnig ba yung sa mic? Pero naman dito, tingnan natin. Sige. Hindi kasi Kuya Ano Alan, lang. laging, ang gusto ko kasi talaga branding. Oo. Kaya sabi ko, Kaya nabanggit ko yun kasi yung branding, napaka-importante ng branding. Halaga, parisan siya pero may branding yun sa akin. Logo, pula, kulay. Laging, laging ganun yung thinking ko nga. Kasi ang na-imagine ko ang Sky, para siyang Subway na Pilipino na kung saan man mall, mayroon ka makikita na Sky na maliliit na. Pag kumalat siya, potential siya, magkakaroon siya na. Ang market kasi minsan hindi naman dahil may market. Minsan ikaw na rin mag-create na market eh. Yeah. Yun kasi ang katotohanan eh. O kaya nabanggit ko tong jingle kasi ito yung retention niya, may marketing, may ano siya, yung brand retention eh. Kasi galing. Kasi mahalaga yung recall. Yeah. Bukod sa lasa, kailangan marinig nyo yung jingle. Ito, hinahanap ko nga, hindi ko lang siya. So branding. Ayos Parinig ko ba ito? Hinahanap ko lang eh. Ito, wala siya. Actually, in-upload ko dapat siya sa Facebook eh. Sige, aanin ko yung... Insert na lang. Ilalagay natin yung link. Yeah. Oo, ilalagay natin yung link pag ano. Pero paano bang gusto ko lang kasi makakinig kay Don Simon kung paano yung rapping niya nung 90s. Naku, patay tayo dyan. Patay tayo dyan, may request tayo, isang bagsak. Patay tayo dyan. Chorus lang, kahit chorus lang, kung paano. Ano ba yan? Yung mga humanap ka ng pang, hindi ba yun? Ay, hindi naman. Iba yung kay Kedro, hindi kami naggaya ng gawa ni Kedro. Hinayaan niya kami gumawa ng original. Okay. May sarili kayong Lahat, siyempre, pag Andrew yan, Andrew Ipiesa respeto. Di yung pwede gamitin yan. Kanya yan, no? Kaya talagang gagawa ka ng na naman. Nakakatuwa yung story ni Simon. Galing. So Simon, itong business mo, it's been like 2 years now, turning 2 years and 6 months actually. Okay. During that process, was there like difficult moment dun sa business mo na parang, oh man, I wanna give up. Like I wanna... There are times yung dalawang winter. Kasi may time na yung kinita mo lang summer minsan, nagamit mo siya sa winter. Kaya prepared ka dapat not to spend the money. Lagi ka may At it's learning yun. Curve yun eh. Sabi ko, buti nangyari to. Kasi alam mo na hindi stable ang flow. Yeah, up and down. Iba ang Canada sa Philippines. Sa Philippines, pag nagtuloy ang flow mo, tuloy-tuloy ang flow talaga. Kasi walang season yun eh. Walang season na mabagal ang Philippines eh. Sa atin may winter. Yun ang hindi ko na-anticipate pa nung una nga actually. Nung first year, natutunan ko siya. So, napagandaan mo siya nung second year. So, tayo December, cut hours, makikiusap ka sa kasama mo na, hindi tayo babad ng oras, intindihan lang ha. Yun. Doon mo na siya. Noong una kasi hindi ako nag-cut ng hour, walang ganun first year, wala. Hindi ko alam eh. Diretso pa rin. So, nung pangalawa, natuto mo na kunin yung mga curves na para mag-survive nung malinis na hindi ka magsasuffer. Learning. Kaya ang business lagi pag sinabing, ano may papayo mo? Ang may papayo ko po, be prepared on learning. Kasi wala siyang katapusan. Hindi pwedeng, walang stable sa Canada na market. Iba market na ang Canada. Medyo iba. Iba market.
Alan, may follow-up question ka or ano? Kaya Simon, ang ano man ng Sky Company is later or para magiging parang Subway na Parang bawat ganun yung kanto. goal ko talaga actually na pinagdadasal ko na sa mall meron, maliit na strip mall meron. Nung sinet up mo tong unang tindahan mo, nakaset up na for that. Yeah, ganun yung model niya. Kasi ganun siya tumatakbo. Kasi mapapansin niyo po, Para madaling i-duplicate, di ba? ang may-ari, kaya sa franchise ito, gift ko to eh. Kapag ang cook na turuan ko, gaya po na ang kasama nyo, hindi kayo naging madamot sa paggagawa ng procedure kasi may book naman eh. Pero hindi naman siyempre, hindi naman namin binibigay yung sauce kasi ibubuhos na lang, yung procedure lang. So ang nangyayari, babor siya sa franchisee kasi na hindi mo siya kailangan tutukan 24 hours. Siguro magbigay ka 8 hours a day, 6 hours a day. Or kung kaya mo bigyan ng 4 hours a day, after na tumatakbo na. Pero kasi ang first year, kailangan at least natututukan mo sa 8 hours a day as owner. Pero pag napatakbo mo siya ng okay na siya, na maramdaman mo, pwede na yung darating na yung time na 4, gano'n. Kasi nga kailangan mo na mag-upgrade o magbukas ulit ng isa. Yun yung inaanal ko. Kasi di ba kuya, like now, MWF ako sa store eh. So hindi ako, kasi may ginagawa na rin akong ibang mga pagkabuhayan, gaya ng paglalaba dito sa bahay, paglilinis ng inaaral ko lang siya actually. Pwede naman ako lang doon araw-araw eh. Kaso ang natutunan ko, mag-experiment ka rin. Kumbaga ini-establish mo na yung system na mag-autopilot siya, paano siya. Yun yung hindi mo, kailangan matutunan mo siya. Nasabi ko, ito kasi ang Filipino business tutok siya dati. Dahil nga ang ginawa ko, naka-vacuum sealed pack, pre-pack, fresh siya, pero hindi, wala ang pares kasi hindi mo na pwedeng gawin per order ang pares eh. Dahil pag pinapalambot namin yung 4 hours eh. Hindi mo pwedeng gawin per order ang pares. Talagang pre-made siya na pinalambot namin ng slow cook ng 4 hours. Tapos naka-prepare siya for the whole day ang bukas. Yung para bukas ngayon, advance mo na. So may advance. Maganda. Hindi mo kailangan kagaya pag umorder ka ng pancit. Kailangan yun, ano yun, ang tawag doon yung, Kuya Alan, yung short orders, di ba? Oh, short orders. So, kaya nga sa akin, may concept, may specialty. Hindi ako yung basta lang, kaya nga wala ka makikitang pakbit sa akin, walang pansit din sa akin, wala yung mga short orders. Kasi ang pinokos ko, pares, like mga inasal, na mga quick lang, ma-prepare, liempo, may air fry. Puro ganun lang, air fry. Yeah, meron siyang laking, pero naka-ano na yung laking. Naka-pre-pack yun. Pero may special ako na industrial microwave para to reheat the laing. Kasi fresh, mas nagpe-preserve mo ang freshness ng frozen pack. Kaysa iluluto mo ngayon, ilalagay mo siya na parang naka-insert. Wala yun, after nung hapon, di mo na siya pwede serve. Kasi nakalabas siya overtime. So iba yung niluto mo, chinil mo, kinold mo, paka-cold mo, pinak mo, ng proper packing. Fresh lagi yun. Hanggang 6 months, yan ang binibigay ng life niyan. Pero hindi naman maabot ng ganon. Kasi actually, 3 weeks, wala ka na stock eh. 2 weeks. Pero kuya, ang short order mo lang is yung halo-halo mo. Halo-halo, liempo, isaw. Yan. Lang. Yung mga air fry. Hindi, kasi pag kailangan ko na halo-halo, tatakbo ko doon sa kanila eh. Yeah, short order yan. Okay. Gulaman, short order yan. Yan, lahat ng meat na maninipis, like liempo, isaw, kikiam, yan, madadali kasi yan. Dinakdakan, di ba? Dinakdakan yan, mga. Sarap. So, pamparisan talaga siya. Para lang siyang Diwata Paris Overload. Ganun lang talaga yung tema niya. Pero bago naman, tinan mo si Diwata, nakita niya yung potential ng Paris, no? Biruin mo, wala pa sa taon. Pero partner Erwin, kagandahan lang nito kasi nag-usap kami nung opening si Simon doon sa kanyang restaurant. Minodel niya na yung kanyang restaurant mismo ngayon para madaling i-duplicate sa ibang ano. Pinakita ko lang kaalan yun eh. Na pwede siya naka-autopilot, pwede niyang ibitawan ito na o mag-autopilot. Through camera. Yeah. Galing. Kasi ang ganda nung pagka-design niya ng ano eh. Kasi dapat yung magpo-franchise, alam niya na hindi rin siya masyado, makakabukas siya ng iba pang store. Yeah. Kasi nung nag-usap kami nito, ang ganda nung concept niya eh. Ganda nung tapos magtitiwala ka dapat sa chef mo. Yeah. Yun ang pinakamagandang relationship mo. So, hindi kagaya kung ako chef tapos ako may restaurant, kailangan nandun ako lagi. Titingnan ko lagi kung paano niya ginawa yung ano. Kasi ang ginagawa ko, MWF, kung makakatulong mo na ako mag-prepare, hindi nagbabago yung lasa kasi nababantayan ko pa rin naman. Kahit na remote, mababantayan mo, tatanungin mo siya. Kasi
nakikita mo naman lang. Tsaka, ang tao pag binigyan mo na ng system, ng book, hindi na talaga yun talaga susundin nila eh. Yun talaga. Yun talaga, may book eh. Pag wala kang binigyan na book, bahala yan. Halo kung ano lang magawa niyan. Kaya sa umpisa pa lang naka-ready na siya for franchise. Galing. May Yung sistema regular na na-establish, right? At hindi lang ako gusto, yung kasagsakan ng hype, maraming gusto mag-franchise actually. Yung kay Nita Kuya, hindi ako sabi, give me 2 years. Hindi ganun kadali na bigay ko agad sa iyo tapos magsasuffer ka. Kailangan at saka yung flow ng employee niya, nakasama doon sa design ng store. Isa pa yun, yung hindi ka pwedeng mag-more than maraming on floor kasi may versus hour. Income versus day income versus man hour. Kailangan. Pati yung mga service crew niya nakakwenta na sa kung naka-design yung kanyang workspace. Yeah. Galing. Hindi ka pwedeng masyadong kasi siya self-service siya na mabilis na pero ramdam mo parang paano parisan sa atin. Iba kasi ang concept. So kuya, ang tama ba to? Correct me if I'm wrong na nung binuksan mo yung business, meron ka na exit strategy. Ang exit strategy mo talaga is franchise. Yun talaga yung, pero sabi ko kailan yun, di ba? Hindi pa ngayon, siguro 2 to 3 years na lang. Hanggat hindi, kasi gusto mo rin na, mamaya franchise nga ako nung that time, tapos ngayon sabay-sabay kaming wala na. After 3 years, di ba? Para patay franchise na siya ng 3 years, rin. nakita na siya ng tao na, matagal na yan, 3 years na yan, nag-survive na yan. So, yun yung dapat na mapakita mo doon para medyo confident din yung magpo-franchise na matagal na sila. So, di ba? Kasi alam ko maraming umaawit na dyan eh. Dami nun. Sabi ko, kung pera ng titin ako, dami may pera. Kabubukas pa lang, inaawitan na siya eh. Sabi ko, hindi ko papasilaw dun sa kasi ayoko rin magka-problema kayo. Burden ko rin yun sa sarili ko. Pag pinayagan kita magpupas, tapos nag-suffer yung hard-earned money mo. Matay tayo. Di ba? Yun obligasyon mo pa rin yun sa mundo eh. Akala mo lang masaya ka at pag nakuha mo yun, pero hindi. Ganda na story ni Simon. Natutuwa ako. Pinagdasal ko kasi Kuya Alan, di ba sabi ko sa iyo, Kuya, di ko lang pinagdasal na bigla akong yumaman eh. Ang pinagdasal ko, longevity, di ba? Kaya, yun ang binibigay ni God. Hindi niya ako pinapayaman agad kasi nga, longevity pinagdasal mo eh. Sige, dyan ka lang. Ayun yun ang pinag-usapan namin nung nag-soft opening siya. Kasi nandun ako nung nag-soft opening siya. Longevity, pinagdasal ko. Ayaw kasi mag-trending lang na bigla akong kikita tapos bukas wala na ako. Sabi mo, soft opening pa lang may nag-aalok sa kanya ng franchise. Grabe. Wow. Soft opening pa lang yun. Nung binigyan ko 2 years, kita mo, hindi na bumalik. Sabi nito yun. Bigyan kita 2 years, Kuya. Pag bumalik ka pa, decidido ka na talaga. Ayos. Madali na kasi umuo, tol. Sir Erwin, madali lang umuo. Kada pera ng Pilipino na yan, hard-earned money yan, pinaghirapan nila yan. True. Yeah. Alam naman natin yung sa Canada, hindi madali, right? So, tapos kukunin ko lang para lang sa hype na gusto niya magka-negosyo, hindi niya pa naintindihan yung business. Di ba? Ang una kasi qualification, kailangan naiintindihan niya rin yung business. Hindi yung suntok sa buwan na una ko to. Naku, pag una mo to, tandaan mo, dami ka pa dada. Kailangan nadapa ka na bago ka mag-franchise. Kasi pag dito ka palang madadapan, ako naman. Sige po. Mahirap. Di ba, inaalagaan ko rin yung pangalan ko. Ayoko rin madama yung brand ko. Yun na rin talaga yun. Naman, upfront ako magsabi ng reason eh. Hindi ko na ikaw pwede. Kasi Kuya, kung wala, may pera na po ba ka-experience sa business? Wala pa nga eh. Yun po sana kahit paano. Maintindihan nyo muna yung business kasi po ang business po, hindi po pagyaman yan, ano? Hindi po yan. Obligation po yan. Servisyo. Para ka may anak. May anak ka, may employee ka, may umaasa sa'yo. Hindi ka pwede. Kaya mabigat pala ang obligasyon ng isang negosyante. Kala ko lang dati, ganun lang, gumawa ng pera nung bata ako. Hindi pala ganun ang business. No, Kuya Alan, dahil mo pala obligasyon. Sa batas, sa tao, lahat. Kasi may nakadependa sa'yo sa kabuhayan eh. Yes, yun. Ganda na story. Masarap ang feeling kasi alam mo na hindi ko pwede pabayaan to kasi si ganito. Yun, ganun. Pero kailangan obligasyon siya. Pag hindi ka na natakot sa obligasyon, tutulungan ka naman noong universe.
May tanong ako, Simon, just Ano before yun? I ask the last question, because I know overtime na tayo. Like always, Alan, right? Kasi napapasarap talaga lang Napasarap ang kwentuhan eh. Looking back, right? Is there anything na gusto mong gawin differently dun sa journey mo ng entrepreneurship, or you're happy with whatever you did in the past? Actually, looking back, nagsisisi ako eh. Na bakit di ko pa sinimulan right away. Okay. Dapat dati pa, kasi matagal ko na sa iniisip, backlog na nga ito eh. Tagal na talaga. Parang ang tagal ko pa tumapang. Sabi ko, tagal ko tumapang. Sana pala. Medyo na-push ko. Pag ganun din pala resulta. Yun yung point ko. Pag may gagawin ka pala talaga, hindi lang kasi puro tapang din. Kailangan din talaga equip na. Kuya Alan, sabi ko. Dapat gawin naman ako homework. Bago mo gawin yung ganitong decision, kailangan na master mo muna yung isang maliit na machine. Like, paano pa ibig sabihin nun? Gaya ko, cook ako dati ng mga restaurant. Pero hindi lang yun ang tinitingnan ko. Nung cook kasi ako, from Earls kasi galing din ako ng Earls eh. Ako ang associate ng Earls sa Bankers, pinakamalakas na Earls sa Calgary, Stephen Ab. Ako gumagawa ng sauce dyan, way back 2012. Chef associate nila ako. So, sauce lang. Habang ginagawa ko yung business, tinitingnan ko rin yung pagtakbo ng kasi doon ko nakuha ibang system ko eh. Kung paano yung cost, maganda, walang waste. Doon ang system nila lahat, yun ko na nakatulong din. Naging influensya ko siya. Tapos, yung business side, tinitingnan ko rin, inaaral ko rin yung business side. Mamaster mo muna sana isang machine bago ka tumayo sa'yo. Kaya importante rin, actually mali nga, corporate pa nga yung pinasok ko eh. Kaya nga buti na lang din kasi paano natutunan ko pa kasi masyadong malaki na yung corporate eh. Pero galing din kasi ako sa maliliit, gaya nung sa Strathmore, family-owned business yun. Kaya nakita ko yung single na yun na paano tumakbo. Ganito pala pag gano'n lang. Kaya sa small restaurant ka or a small machine or small industry, masterin mo siya para ma-apply mo siya para nagtayo ka na maliit. Hindi pwedeng malaki ka lang, naging isa ka lang. Baka ano ba yung sabihin doon, kuya? May kalabaw, langaw ka lang. Naput mo yun, umaandar. Kailangan dapat makapunta ka doon sa ano ba mas maliit sa kalabaw. Maging mas maliit ka doon pero ikaw ang pinaka-main. Kung bagay ikaw nagpapatakbo. Nakukuha mo, ba yung sabihin? Halimbawa, isang malaking dealership o dyan ka nagtatrabaho, gagaling ka, mechanic or what, di ba? Hanap ka ngayon ng maliliit na shop. Tapos, kaibiganin mo yung may-ari, patakboy mo, tanongin mo paano niya pinapatakbo. Doon ka matututo ngayon. For business. Hindi pwedeng sa malaki, hindi mo malalaman yun. Masyadong malaking scale na yun eh. Observant ka within the industry. Yeah. But yung sobrang laki, hindi mo rin siya makupipick up masyado. Kailangan yung maliit. Para ma-master mo yung maliit. Pag kaya mo na patakbo yung maliit, eventually kaya mo rin palakihin yung malaki sa future. Kasi napalaki na patakbo mo ng maliit. Parang concept niya ano yan, di ba? Narinig ko na kay Jack Ma. Parang ganun din. Actually, mag-employ ako sa maliit na company. Mastering ko mo makikita lahat. Hindi ako pwedeng magpakamagaling sa isang malaki. Kailangan yung maliit, ma-master ko. Nag-employee ka, be your own employee. Kagaya ko nga, di ba, hindi ako pwedeng mag-franchise agad-agad kung hindi muna ako naging cook ng sarili kong store. Naging dishwasher ng sarili kong store. Alam ko sa patakbo yun kaya hindi ako pwedeng kwentuhan ng crew eh. Alam ko yan, ako nagbukas. Ako gumawa ng recipe, ako gumawa ng menu, ako gumawa ng sistema. Yung mahirap kaya ko magkuha ng order kahit 10 pa. Kasi ako ang counter dito dati. So, yung isang tulong din yun na may train mo ng tama yung tao mo. Ganito kasi ginagawa ko dyan pag busy. Na-align ko lahat. Ganyan. Pag sa kusina naman, ganito ginagawa ko dyan pag tambak na ako. So, naipapasa mo siya talaga. Meron kang, tawag ko yan, meron kang leveraging na magagawa. Kasi may tuturo mo siya ng tama. Yeah. Ayos. Talaga kahit anong business na leveraging talaga ang laro. Hindi. Kasi hindi magiging passive hanggat hindi magiging leverage. Active pa rin siya kung nandoon ka sa wheel eh. Ikaw pa rin na mag-ano, tama yun. Magiging passive lang siya kung magkaroon ka ng 2, 3, 4 na franchise, which is yun yung pinagpipray ko ngayon. Hanggang ngayon, masasabi ko pa rin na active pa rin ako eh. Kasi active ako eh. Hindi pa rin ako passive eh. Active. Yun yung pangarap ng bawat isa. Maging passive yung income mo. Yung tipong gagawa ka ng ibang ginagawa mo, wala na connection doon sa isang business na yun, nag-work pa rin yung business. Alam ba, ang business mo, food, ang ginagawa ko ngayon pagtahinan ng mga gowns, tumatakbo pa rin yung food kahit nagagawa akong gowns. True. Ma-mention niya ata, Simon, so aside dun sa food, right, you have other
things that you're doing on the Yung side. iba naman wala pa siyang tangible. So sa future, abangan nyo. Kasi hindi ko pa nare-register. May mga sinatry pa ako sa future. Oo. So may mga abangan. Hindi pa siya ngayon eh. Ano pa lang siya eh. Nag-aaral pa lang ako doon sa susunod kong business. Pag okay na siya, i-broadcast na natin live. Galing. Kailangan. Hindi, saka hindi naman tayo hindi ko masasabing ano ba yung successful kasi hindi ko iba-iba yung definition ko dun. Ngayon kasi kahit wala pa akong pera, feeling ko successful na ako kasi nakapag-asawa na ako eh. Ang tagal kong binata eh. Kala ko di na ako success yun ha. Ang daming lalaki di kaya mag-asawa ng basta-basta. Ang tagal mag-decision. So successful na ako. Nakapag-asawa na ako eh. Kaya pag tatanong ako successful ka na ba, ano ba yung basihan nyo ng successful? Yeah, true. Anong definition mo? Yeah. Kasi iba yung ako kasi kahit nag-struggle ng business ko, successful na ako eh. Bakit? Yung saya-saya ko, ayos na ako eh. Yeah, ano ba yun? Pag ikaw ang inaangat mo, iba yung success sa'yo. Kung money, hindi kasi yun. Ako, iba yung success ko eh. So kuya, anong definition mo ng success? Sa akin ang success, ang success yung hindi mo na iniisip na successful ka. Ano ba, paano ba isipin yun? Hindi ko na iniisip na nag-aangat ka pa maging successful pa. Yun ang success. Kasi dumating na nga ako dun eh. Hindi ko na nga hinahangad pa na mas maraming pera na eh. Gusto ko na lang yung mag-enjoy yung business. Tsaka yung success para sa akin, ano rin eh, kamukha lang kapares din ng ibang negosyante eh. Yung makita niya na may nabubuhay dahil sa negosyo, yun lang naman yung success talaga eh. Yeah. Magkakamukha lang. Halimbawa, kung may business ka, may nakikinabang ba sa business? May pamilya bang nabubuhay? Yun lang ang success ng negosyante eh. Kaya makikita mo, partner Erwin, ano talaga yung purpose ng business. Kasi purpose, I mean, hindi ko alam. Madating mo yung purpose ng success mo yun, tulad nito, ang ano niya is, kung merong pamilya na bubuhay dahil sa business. Kasi alam ko, hindi ko papabayaan ng Diyos. Pag ang business ay na may nabubuhay dahil doon, ibang usapan na yun eh. Hindi na joke yun eh, hindi na joke time. Kasi pag dali lang mabuhay, di ba Kuya Erwin? Dali lang mabuhay, kahit wala may mabubuhay dahil sa ginagawa mo. Yun. Yun na, ibang usapan na yun. Kaya ayun yung purpose na, isa sa purpose mo na nagtayo ka ng business mo. Which ko na na-realize. Para merong pamilya na mabuhay. May pamilya matulungan. So ayun yung isa sa purpose. Kaya pag naririnig ng iba yan, medyo ano sa Kuya Erwin eh, Kuya Alan eh. BS sa iba, pero kala lang nila yun kasi wala silang situation eh. Pero pag nandito sila sa situation na to, sasabihin din nila, okay na sa akin basta pag may nabubuhay na pala sa business ko, iba pakiramdam. Sasabihin na nila yun. Kasi self-fulfillment na yun eh. Kasi nung wala pa ako dito, iniisip ko pa naririnig ko yun dati. Gusto mo lang yumaman eh. Kasi ganun ako eh, nasa mundo pa ako ng poor thinking eh. Yeah. I think narinig ko yun din Kali, one of our guests sa Spain. Parang masaya lang siya na, Noong una, akala mo hindi totoo pag hindi ka doon, wala ka doon. Pag naririnig mo siya, BS naman ito, gusto mo lang yumaman. Ganun yung gusto mo sinasabi mo dahil nung hindi kayo pareho kasi, hindi kayo pareho. Nung ikaw pala nilagay sa sitwasyon, kahit na nakikita mo na, okay dahil palang. Tapos ikaw, masama ang loob mo rin pag siya magsasuffer dahil din sa'yo, kaya dapat nagkaka-obligasyon ka eh. Kailangan tumayo to. Saan to, di ba? Saan ko kuha sa sarili? Kabuhayan na yung pinag-uusapan dito. Oo, hindi pwede. Tapos, doon ka nagkikita. Ngayon ka na, matabang ka na rin. Ay, wala na. Wala nang pakialam ko nila. Dahil ito, may nabubuhay dito. Laban na to. Laban ko. Mas tumatapang ka nga. Kasi pag sarili mo lang inisip mo, yung bulsa mo, wala. Sa totoo lang, ay, hindi ako kumita ng ganito. Wala akong pambiling bawal sa akin. Makakatamad naman yan. Wala talaga. Kaya ang ginagawa ko bro, habang tumatakbo yung business, nagagawa ko ng iba pang side hustle, hindi lang sa food na yan. Minsan nag-host ako ng mga party, event, doon pa na ako mukha ng kabuhayan ko na ginagastos kasi hindi ko naman pera yung Sky eh. Di ba Kuya Alan, hindi ko naman pera yung Sky, may sarili siyang bangko eh, may sarili siyang buhay. Yung sarili kong pera, payat. Siya nabubuhay siya, meron siya. Ako, yung sa akin dapat mayroon din. So kailangan ko mag-side hustle. Or minsan kahit ano pinapatos ko, yung mga tulong-tulong, yung may magpapaganito, pakisuyo ganyan, tapos hindi, minsan nag-aabot. Kahit side hustle ko na yun. Mga mag-iimbita ng ganito na pwede ka ba magluto sa party ng ganito? Sige, yung pala, babayaran ka pala. Diba? Oo lang kasi ko eh. Sige, ako bahala. Di ba? Sige, ito yung kailangan. Meron kayong industrial kitchen na nakuha.
Yun, abot mo yung side hustle ka man lang, di ba? Galing. Hindi ka pwede umasa sa doon sa doon sa isang kabuhayan lang. Patay tayo dyan. Ang hirap ng buhay. Saka na-inspire din ako sa mga, actually na-inspire ako sa mga negosyante dito sa Calgary, boss. Ang dami dito negosyante na pinagmamasdan ko sila, ang galawan nila. Na-inspire ako na, grabe, ang galing ni ate, ang galing nito. Meron mga inspiration dito, yung meron mga beauty spa, mga skin, actually, may interview mo rin siya, na-inspire ako sa babae na yun. Oh, yun. Sige. Very successful na si Madam, papakilala ko si one day. Sige, Napaka-simple lang niya. Pero pag nakita mo siya, simple lang. Usually yung mga na medyo may narating sa buhay, simple lang talaga. Magugulat kayo itong mga kilala. Ako, kung ikukumpara ako, naku, isang guhit lang. Ibig sabihin, malayo pa sa narating ng babaeng to. Galing. Kaya pag tinitingnan ko yung mga iba dito negosyante, doon ako tumitingin. Kailangan titingin ka talaga ng mga nagtatribe na umaangat. Sabi ko, yun, nagkaka-inspiration ka eh. Kuya, ganda lang dito sa Calgary. Buo tayong mga dito, yung mga Pilipino entrepreneurs dito, buo. Oo, solid kasi siya. At saka magkakakilala talaga lahat, halos. Oo. Galing. Nagko-collaborate talaga, nagtutulungan. Oo, yung collaboration madalas, lalo rin sa akin, gaya ko, may mga car shop ako na collaboration na pag nagpagawa sa kanila, papuntahin mo sa Sky, may 10% discount. Pakita na yung receipt mo ng paggawa ngayon. May mga ganun akong binigay sa lahat ng mga shop na kakilala ko. Yeah. Collaboration talaga. Now, sasabihin niya, punta ka sa Sky, dali mo itong receipt, pakita mo may discount ka doon. Ako na nag-o-offer ng collaboration for me, for myself. Yeah. Galing. Kasi mahalaga, kasi yung business, ano na siya eh. Ano yung kay Alan? Dalawang klase pa lang business. Pag meron kang kaibigan, nakasama mo sa business, minsan hindi mo na kaibigan pag nagka-problema. Pero yung kaibigan na nabuo mo dahil sa business, mas malalim pala yun. Kasi trustworthy talaga yung tao. Alam ba, naging ka-business partner mo muna, nakilala mo sa business, at naging kaibigan mo, mas iba yung relationship. Mas malalim. Kaysa doon sa kaibigan mo, nakasama mo sa business, actually, may studying ginawa na ganyan. Ayan, totoo yun. Isa ko siyang natutunan. May studying ginawang ganyan eh. Tulad lang yun sa yung retention ng customer, pag ni-refer yan, mas mataas ang retention. Mas mataas yung refer kaysa walk-in. Yes, totoo yun. Sabi ko, ang dami mong nagiging kaibigan dahil sa business, mas matagal siya. Kaya kung gusto mo rin magkaroon ng mawala ka ng kaibigan, yayain mo sa business. Hindi, joke lang. Para bukas. Hindi mo na kaibigan. Uuubos sila, no? Joke lang naman yun. Hindi, ibig sabihin lang nun, pag sa business, yung nakilala mo lang siya dahil sa business venture, pag nagkakilalan kayo, kasi yung respect sa business malalim eh. Pag tumagal, mas nagiging okay yung business, yung friendship, mas malalim. Totoo yun kasi ang sabi nga nila, ang pera, magnifier siya ng attitude ng tao. Magnifier, hindi siya actually nagpapalabas. Magnifier. Hindi magnifier siya. Kung mabait ka, pag may pera ka, lalo ka mas mabait. Yes. Pero kung tarantado ka, pag nagkaroon ka ng pera, mas magiging tarantado ka. Mismo. Kaya magnifier ang pera eh. Kaya ako tarantado ako eh. Hindi, wala pa palang pera, hindi pa pwede. Hindi, yun nga Kuya Alan, nakakatuwa yung natutunan. Hindi naman matanda ka na, may matututunan ka pa. Lately ko na natutunan yun eh. Kasi gaya ng mga supplier ko na, ang tagal-tagal na-develop yung relationship namin na, pare, ito yung ano. Pagtagal, nakapansin ko, hindi na lang kami magka-deal. Iba na yung relationship, nagkakatawagan na kami out of business. Kumusta pa rin Iba na yung usapan na, hindi na business yung usapan namin. Relationship talagang business iba na. Dapat relationship builder ka. Tapos nararamdaman ko na, kasi kaya mas yung tiwala mo ang taas, kasi nung may involved na money ang deal namin, okay siya. What more pa tong wala lang? Kaya nagiging tight, kasi nga itong usapan namin wala lang eh. Di ba nga yung ibang relationship yung may involved pa na monetary? Pero hindi kayo nasira. Kaya yung nag-usap kayo ng bill friend, kahit iba na. Nag-usap kayo, walang pirmahan pa, walang pirmahan ng kontrata. Kaya pag ng pera, mas mahigpit yung relationship. Maganda nga, nagsimula kayo. Trust na nga, pinapatak mo doon, trust maganda nga sa hindi mo kaibigan, nagsimula kayo, pirmahan na talaga. So nag-i-instill na sa inyo yun, basic na. Hindi ka guys sa kaibigan, nangyayari yung huwag na muna tayo magpirmahan. Eventually magkakaproblema. Nasisira ang friendship. Kaya suggest ko kung may magkaibigan na magbe-venture, practice na nila, simula pa lang, nagpipirmahan na sila black and white para nakikip yung friendship.
Isang maganda yun. Kasi yung magkaibigan, hindi, tsaka na pre, okay lang yan. 50% ka, hindi, okay lang, tsaka na percent, tuloy natin. May dati sa end, nagkakaproblema yun. Dapat upfront, diba? Upfront pa lang, tol, pero ano tayo, black and white, para may tabi, may save yung friendship. May tabi natin. Kung ano lang yung pinirmahan yun lang, sundin natin, ha? Pero pagkaibigan yun. Pero kasi kaya nga nasisira dahil hindi nga nagpirma noong una, dahil magkaibigan. Hindi clear yung yung expectation. Kaya nga effective yung magka-business venture lang, pirmahan na sila since day one eh. Hanggang nagiging magkaibigan sila, pirmahan pa rin sila eh. So may respect, may mutual respect silang na-keep na. So hindi na sila maglulukuhan pag magkaibigan sila. Got it. Kasi sa business pa lang okay na tayo eh. Maglulukuhan pa ba tayo sa pagkakaibigan? Kung sa business nga okay na. Galing. So maraming learning na naman dito, partner Erwin. Madami na naman, overtime na tayo, alas close to 2 hours. Salamat. Before I ask the last question, Alan, may ako bang follow-up or itatanong ko wala na. So, dun sa mga, we usually ask this, right, to people, to lahat ng guests namin, any advice, like top 3 advice na mai-share mo sa mga aspiring entrepreneurs who is just starting or doing business right now, na struggling, or maybe yung mga magsisimula pa lang, ano yung top 3 advice mo na mai-share mo sa kanila, or tips, right, na pwede mong i-share sa na pwede na magamit sa nila? Actually, kasi pag advice po, tinatanong ko lagi yan, sabi ko lagi kay Alan, anong advice mo? Kasi may magtanong si kay Alan ng ganyan eh. So, Kuya, actually, di ko nga alam kung qualified ako mag-advise ha. Kasi ako thriving pa rin ako ngayon. Siguro tip lang, nung natututunan ko na lang. Yun na lang. Kasi ayoko yung mag-sound like guru eh. Advice yun. Kasi ang may share ko lang, yung experience ko lang talaga. Una nga yun, maging matapang ka lang. Yun yung una basic yun eh. Yun sa magsisimula ha. Matapang pero equip ka. Yan. Ngayon, pag alam mo equip ka talaga, huwag ka na magduwag kasi ikaw na nakakatawa nun. Di ba kuya Alan, pag equip ka na, alam mo na yung nagduwag ka pa rin, something wrong. Yeah. Pero kung equip ka na, alam mo na gagawin, pagtapang ka na kasi you're wasting time right now. Halimbawa, gusto mo magtayo ng printing press. Talagang sa feeling mo, sa alam mo pag-study mo, perfect ko na yung pag-print. Pag-press, okay na ako. Machine na lang ang kulang. Hanapin ko, okay na ako. Sisimulan ko ba? Hindi. Siyempre, tirahin mo na. Alam ko na eh. Master mo na eh. Pero kung gusto mo mag-print, hindi mo alam kung paano gumawa sa computer ng design, pahinga ka muna, nakakarali mo muna. So, hindi bagay yung tapa. So, pangalawa naman, matuto ka magtiwala at matuto ka rin wag magtiwala. Basic rule yan. Huwag ka rin laging hindi nagtitiwala. Pwede ka magtiwala, aralin mo yung background ng tao pag may kausap ka. Search mo quietly. Hindi mo naman kailangan maging vulgar eh. Na ano ba to si Erwin? Pagtatanong ko lang kita, Erwin, hindi na ganun. So kung may tao ka na makakadil, alamin mo yung background bago ka bumitaw. At huwag ka rin naman basta-basta hindi magtitiwala rin naman. Aralin mo pa rin. So dalawa, both sides. Kasi minsan, may opportunity na nangyari kasi sa akin yun, kaya ako nag-share. Masyadong may tao lumalapit sa akin, ganito, ganyan. Sa sobrang hesitant ko, dahil hindi nga ako magtiwala, malaman ko talaga doon sa field na ino-offer niya sa akin, expert pala talaga siya. Hindi na ako nag-do ng research kasi judgmental na ako eh. Diba? Dapat nag-aral ako research, pwede kong pag-aralan. So natutunan ko magtiwala at huwag magtiwala agad-agad. Both sides. Pangalang pag-aralan mo yun kasi, may darating kasi sa yung tao na opportunity. Hindi mo alam. Manghinayang ka lang after a while. Tapos pangatlo, patuloy lang. Kahit wag mo yung pera kasi bonus na lang yan. Totoo yan, sinasabi na rin ng lahat yan eh. Pag sa pera ka nakatutok, bibigay ka na bukas. Kasi hindi mo naman alam kung darating agad yan eh. Kailangan magtanim ka dapat outcome lang ang pera. Outcome lang siya. Hindi focus, hindi main reason. Outcome lang. Yun lang naman, share lang actually, hindi siya. Actually, ang ganda ng mga advice ni Ganda. Real life advice talaga. Pang ma-apply ng mga tao talaga, definitely. Ano lang siya, basic rule, ano lang kuya. Alam mo, laki ko sa kalye. Isa pa pala natutunan ko, advantage yun. Kung hindi ka man laki sa kalye, pulutin mo lang ang pinakatamang term na lang doon, yung basic rules of life. Yung what you saw shall you reap. Yan. Basic na yan. Kumbaga dapat street smart ka. Yeah. Hindi ka,
Kasi ang street mart, wag mong gawin sa kapwa mo, ang ayaw mo gawin sa iyo. Yun lang street mart eh. Yun yung basic lang talaga nun eh. Pag sa amin sa kalye, pag ayoko tarantaduin ako, hindi ako nananarantado eh. Yun kasi yung rules namin eh. Kasi sa kalye naman, pag tinarantado mo ako, yari ka sa akin, mas natarantaduin kita. Yun naman yung kalye. Kaya nga sabi namin, pag ang kalye, mas maganda kausap yan kasi may mas moral yan. Hindi ka yung kalye na may edukasyon ha, hindi yung kalye na masama ang ugali. Yung kalye ang treatment niya, pero meron siyang moral foundation galing sa family niya na huwag mo lang, kung mabait ako sa'yo, mas mabait ako sa'yo kung mabait ka. Kung masama ka, mas masama ako sa'yo. Not to extent na gagantihan kita. Ibig sabihin ng masama ako sa'yo, na kaya ko namang gawin yung ginagawa mo sa akin. Hindi ko nga lang gagawin. Kasi alam ko yung kakayanan ko. Pero ginagamit ko na lang sa akin yung positive. Kung mabuti ka sa akin, mas mabuti ako sa'yo. Kung masama ka sa akin, ang sasabihin ko lang, mas masama ako sa'yo. Pero hindi ko ibababa yung sarili ko sa'yo. Kasi kung ako tatanungin mo, mas kaya ko malupit dyan. Di ba na po ang ibig sabihin? Pag ginagawa ko ng tao, hindi niya alam, mas grabe ako. Pero dahil edukado na nga yung turo sa akin ng mga magulang ko, hindi ko gagawin sa'yo. Kaya sasawawarningan lang kita. Yun yun sa amin sa kalye. Galing. Ganda. Hindi ako Bangis talaga, bangis. Hindi, respect lang. Galing. Ang ganda nun. Hindi ako bababa sa'yo. Mas matindi yung pwede kong gawin, pero hindi ako bababa sa'yo. Ang galing. Galing. Kawawa lang din eh, kasi alam di ba kuya Alan? Kapatid ko yung ibang mother eh. Yeah. Hindi kasi natutunan din namin, actually na-apply ko pa dito kuya yung basic principle din natin. So natutunan natin sa, alam mo na. Kaya sinabi ko nga dapat persistent, di ba? Turo sa atin, dapat maging persistent. Yeah. In a good way. Yeah, in a good way. May iba kasi persistent na nawawala sa line. Out of line na. So Yeah, dapat lagi by the square. Lagi nasa linya pa rin kami. Yan yung kami ni Kuya Alan. Nasa linya pa rin. Kahit anong, isagadin mo na kami, nasa boundary pa rin kami. Hindi mo. Yung pag yun ang in-apply lang, okay na lahat. Actually, marami kasi na, meron kasing, ang dami, kung pera lang ang titingnan, ang dami successful. Di ba Kuya Alan? Ang dami negosyante na pera eh. Ang dami successful pag pera lang titingnan mo. Ang daming may pera dito na negosyanteng kilala ko eh. So, yun nga, tama yung sabi mo na kung ang success mo nga ay may mabubuhay dahil sa business, maganda talaga yun. Oh. Yeah. Kaya tinatanong ko talaga yun kung anong definition ng success sa isang entrepreneur kasi iba-iba yung definition. Iba-iba yung purpose talaga nila eh. Hindi dahil dun sa talagang uwi dun sa purpose bakit sila nagninegosyo. Una kasi nandun na tayo, yung business money na yun eh. Yun na nga yun eh. Bakit mo pa isipin? Yun na yun eh. Yeah. It's all about money na eh. Kaya hindi mo na siya kailangan i-goal. I-goal mo na lang mag-thrive yung business. Mag-succeed. Kasi yun na yun, lahat naman ng business ng outcome yun eh. Yun talaga. So ayusin mo na lang siya. Ibig sabihin ng maayos, may moral ba yan? Maayos ba yan? Nanglalamang ka ba? Tsaka ano yan eh, yung fidelity sa sarili mo. Yung pride mo na nabuhay ako, nagnegosyo ako, pero maayos ko siya ginawa. Yun, iba yun. Yeah, iba yung feeling na yun. Kaysa yung alam ko, negosyante nga ako, pero naku po, may iba akong ginawa. So, hindi rin siya masaya eh. Diba? Wow, amazing. I know it's almost 2 hours. Ang saya. Sa susunod, ulitin natin to ha. 2 hours na ba? Ulitin natin pa may franchise na ako. Before we let you go. Alam na this. Ready na yung franchise mo. Ready na, may system eh. Oo. Before we let you go, Simon, can you tell us, our listeners, like where to find you, like any website or phone number that they can connect with you, yung sa mga gusto mag-franchise later on? Sa website, wala pa, hindi pa nagagawa ni Kuya Alan pag medyo natapos na yung magagawa niya. So meron lang akong Facebook account, yun lang, tsaka Instagram, Sky's Food Company. Madali lang search nyo lang. Tapos, sa Erin Woods, 412 Erin Woods Drive, sa mga taga-Calgary dyan, pakisilip naman po ako doon, mag 3 years na kami, kung hindi ka pa nakakapunta, naku po, late ka na ate, punta ka. Ate, kuya. Phone number namin sa store, pag gusto nyo mag-advance orders, 587-356-1111, Sky's Pares. Siyempre, Sky's Pares lang. Galing!
Thank you. Ayos. So, tatawagin ko na si Don Simon as a sign of respect, right? So, hindi naman siya... Don Simon, thank you so much for your time again. Thank you po. Thank you. Kuya Alan, thank you. Kuya, thank you sa pagbibigay ng oras mo dito, at saka maraming learning, maraming matutuwa dito, at maraming matututo sa experience kahit mo. na hindi ka aral-aral. Ang saya, ang sarap ka. Sobrang overtime talaga. Pero anyway, sige. We'll talk again. Thank you, sir. Thank you. So much. You take care and have a good night. Thank you. Thank you. Alan, thank you. Oh, thank you, Kuya. Bye. Thank you, Sir Alan. Thank you. 3, 2, 1. Stop recording.